Sa mahiwagang kaharian ng Grangeia, isang maalamat na Grand Archmage ang sumikat bilang bayani na namuno sa sangkatauhan sa tagumpay sa isang malupit na digmaan sa ibang mundo. Ang kanyang walang katulad na kahusayan sa mahika at pamumuno ay nagligtas ng hindi mabilang na buhay at nagpanumbalik ng kapayapaan sa buong lupain na nagbigay sa kanya ng respeto, paghanga, at walang hanggang pasasalamat o iyon ang kanyang pinaniniwalaan. Sa isang marangyang pagdiriwang na idinaos para sa kanyang karangalan, biglang nag-anunsyo ang hari ng isang nakakagulat na utos. Ang mismong bayani na nagligtas sa mundo ay ipatatapon. Bagamat kinilala ng hari ang kanyang mga nagawa, sinabi niya na ang napakalakas na kapangyarihan ng Archmage ay sobrang nakakatakot para manatili ngayong naibalik na ang kapayapaan. Para mas palalain ang sitwasyon, ang alak na kanyang ininom ay may lihim na sangkap na pangselyo at ang apat niyang piniling elemental subordinates ay kumalaban sa kanya batay sa mga maling akusasyon ng pagtataksil. Ilang sandali bago mamatay, gumamit siya ng isang lihim na reincarnation spell at nagising pagkatapos ng 3,000 taon sa isang modernong ospital. Nang siya'y tumayo, napagtanto niya na nagising siya sa katawan ng isang estudyante sa high school, si Shiobana Asuma, at ito'y nakakagulat dahil pareho sila ng pangalan. Tumunog ang mga alarma at nagmadaling lumapit ang mga medical staff, at sa kanilang pagkagulat, si Asuma ay nakatayo na parang walang nangyari sa kanya. Itinuturing nila itong isang himala dahil dapat ay nasa vegetative state siya at walang pag-asa. Nagmamadaling lumapit ang doktor para tapikin siya sa balikat, ngunit malalim ang iniisip ni Asuma. Napagtanto niya na tiyak na gumana ang reincarnation spell dahil buhay na buhay siya. Bukod pa rito, nakakagulat na naiintindihan niya ang wikang sinasalita ng mga medical staff. Dahil ang unang nasa isip niya ay alamin ang sibilisasyon ng mundo, tinanong niya ang mga staff kung saan matatagpuan ang pinakamalaking library. Nag-alinlangan ang mga staff na sabihin sa kanya, at ginamitan niya ng mind control ang isa sa mga nurse para bigyan siya ng direksyon. Nakita ni Asuma ang isang bag sa di kalayuan, at tinanong niya sila kung sa kanya iyon. Sumagot ng oo ang nurse na nasa ilalim ng kanyang impluwensya, na ikinalito ng doktor kung bakit kusang loob na sinasabi ng babae ang lahat ng gusto niyang malaman. Pagkatapos ay kinuha ni Asuma ang kanyang bag at umalis sa ospital ng hindi lumilingon. Nasa istasyon siya nang mapansin niya ang smartphone sa kanyang bag at dahil hindi siya pamilyar dito, tinanong niya ang babaeng katabi niya. Tinawag niya itong isang metal plate, at sinabi sa kanya ng babae na isa itong smartphone. Ginamit ni Asuma ang kanyang appraisal power sa smartphone at sinabi ng kanyang pagsusuri na ito ay isang magic device na kayang i-access ang halos lahat ng gusto niya, kabilang na ang library na kanyang hinahanap. Hindi nagtagal, sumakay siya ng tren. At matapos ang ilang pagsusuri, napagtanto niya na hindi na niya kailangan pang pumunta sa library dahil nakuha niya na ang pangunahing kaalaman tungkol sa mundo salamat sa smartphone. Nalaman din ni Asuma na gamit ang magic device kahit sino ay maaaring makipag-ugnayan sa mga taong malayo at agad na maghanap o mangalap ng anumang uri ng impormasyon. Nalaman niya na 3,000 taon na ang nakalipas mula nang siya ay mamatay, at ang teknolohiya ng mahika ay umurong. Napalitan na ito ng agham. At kahit na mukhang maginhawa, sa tingin ni Asuma ay wala itong espesyal dahil ito ay mga murang panlilinlang lamang. Nakikita niya na nasa mapayapang mundo na siya ngayon na kanyang isinugal at isinakripisyo pa ang buhay para protektahan. Hindi nagtagal, dumating siya sa bahay ng dating may-ari ng katawan, at napagtanto niyang nawala na ang buo niyang pamilya. Nakapatong sa mesa ang isang diary at nang kunin niya ito para basahin, napagtanto niya na gusto ng mamatay ng lalaki dahil binubuli siya ng kanyang mga kaklase at maging ng guro. Nalaman ni Asuma kung gaano ito kalala nang buksan niya ang smartphone at makitang palaging nakakatanggap ng mga basurang mensahe ang lalaki. Karamihan sa mga mensaheng ito ay galing sa group chat ng Shibuya Ward Mage Training High School kung saan nag-aaral ang lalaki. Kinabukasan, nagpakita si Asuma sa paaralan, na ikinagulat ng mga nakakakilala sa kanya. Lumapit sila sa kanya at tinanong kung ayos lang siya, at ikinagulat ito ni Asuma na nagtanong kung hindi ba dapat siya nasa paaralan. Inihayag naman ng isa sa mga estudyante na ang balita ay sinubukan niyang magpakamatay dahil hindi niya nakayanan ang patuloy na pambubuli. Ang kaswal na pagpapakita ni Asuma ay nagdulot ng mga tanong sa mga estudyante at sinusubukan pa rin niyang intindihin ang nangyayari nang dumating ang isang lalaking may pulang buhok, si Tanuji Kiryu, at ang kanyang grupo. Sa sandaling makita niya si Kiryu, nalaman ni Asuma na siya ang inapo ng isa sa kanyang mga tauhan mula 3,000 taon na ang nakalipas. Lumapit si Kiryu kay Asuma,
at sinabing binalaan na niya ito na huwag nang pumunta sa akademya. Pinagtawanan ni Kiryu si Asuma, tinanong kung halos mapatay ba siya ng kanyang mahika at naging dahilan ng pagkawala ng kanyang alaala. Tawang-tawa si Kiryu kay Asuma, tinawag siyang talunan. Iminungkahi ng mga tauhan ni Kiryu na paglaruan nila siya tulad ng dati nilang ginagawa. Doon na pagtanto ni Asuma na si Kiryu pala ang nagtrato sa isa pang Asuma na parang basura. Ikinagalit ito ni Asuma at nagpasya siyang subukan kung gaano karami ang mana ng katawan. Inactivate niya ang kanyang mahika at sinuntok si Kiryu sa mukha ng walang takot. Nagulat ang mga manonood nang makita nilang inatake ni Asuma si Kiryu. Galit na sumugod ang mga tauhan ni Kiryu kay Asuma, ngunit hindi nag-alala si Asuma dahil sapat ang mana sa kanyang katawan para sa kanya. Madaling naiwasan ni Asuma ang mga sumusugod at pinabagsak sila gamit ang simpleng kasanayan sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay nagpasya siyang subukan ang mana output, at nagpakawala siya ng isang malakas na magical wave na nagpatumba sa kanila sa lupa. Galit si Kiryu sa kahihiyang dinaranas niya ngayon kay Asuma at galit na nagpakawala ng isang Hellfire Cannon. Nagulat ang mga estudyante nang makita nila ito dahil isa itong malakas na spell na ipinagbabawal sa loob ng paaralan. Sumigaw ang mga estudyante kay Asuma, sinasabihan siyang iwasan ang atake kung hindi ay mamamatay siya. Nakakagulat, hindi gumalaw si Asuma ni isang pulgada, at inactivate niya ang isang particle veil na pumupuksa ng mahika. Sinira ng spell ni Asuma ang fire cannon, at nakahinga ng maluwag si Asuma na gumagana pa rin ang kanyang signature spell. Natigilan si Kiryu nang maglaho ang kanyang mga apoy bago pa man makarating kay Asuma. Maging ang mga estudyanteng nanonood ay nalilito dahil ngayon lang sila nakakita ng ganito. Nagpasya si Asuma na seryosohin ang laban at sinugod niya si Kiryu na nag-iwan sa lalaki na tulala dahil hindi niya inaasahan na lalaban ng ganito ang isang basura tulad ni Asuma. Itinuturing ni Kiryu ang kanyang sarili at ang kanyang mga tauhan na mga elite at hindi dapat magalaw ni Asuma kahit isang hibla ng buhok nila. Sa galit, nagpakawala si Kiryu ng isang malakas na mahika na bumalot sa kanyang katawan sa apoy. Nakilala ni Asuma ang mahika mula sa sinaunang panahon at napagtanto niyang nagising ang potensyal nito dahil sa galit. Habang nag-aapoy ang buong katawan, sinugod niya si Asuma, ngunit bago pa siya makakilos, sinalubong siya ni Asuma ng isang suntok sa tiyan. Nagdulot ito ng matinding sakit sa kanyang katawan at tinapos ito ni Asuma sa isang masakit na pitik sa ulo, na nagpatilapon sa kanya. Nang humupa na ang lahat, si Kiryu at ang kanyang mga kasama ay nakahandusay na sa lupa at namimilipit sa sakit. Ang ibang mga estudyante ay parehong natigilan at nasindak. Si Asuma naman ay sinusuri ang istruktura ng kanyang katawan, at napagtanto niyang kahanga-hanga ang nakatagong mana, ngunit kulang ito sa stamina para makasabay. Kalaunan, umupo si Asuma sa klase kasama ang ibang mga estudyante at ipinangako niya sa sarili na hindi niya hahayaang maulit ang nangyari sa nakaraan. Bukod pa rito, wala siyang balak na patawarin ang mga inapo ng mga nagtaksil sa kanya. Pagkatapos, may nakita siyang isang kakaibang device sa mesa, at tinanong niya ang babaeng katabi niya kung ano iyon. Inihayag ng babae, si Shinomiya Lily, na ito ay isang device na nagpapahintulot na i-activate ang modernong mahika sa mabilis na paraan, at tinatawag itong Smart Rod. Napagtanto ni Asuma na ang modernong mahika ay isang pinaghalong agham at mahika. Sa madaling salita, ang mga spell mula 3,000 taon na ang nakalipas ay tinatawag ngayong sinaunang mahika at ang mga gumagamit nito ay wala na. Dahil sa pagunlad ng agham, ang modernong mahika ang naging pamantayan. Ang modernong mahika ay nakabatay sa mga teorya, nakakaiba para kay Asuma, ngunit nagiging kawili-wili ito. Bigla, napagtanto ni Asuma na maaari siyang gumawa ng sarili niyang orihinal na hybrid magic sa pamamagitan ng pagsasama ng modernong mahika at sinaunang mahika at ang ideyang ito ay nagpasaya sa kanya. Pagkatapos ng leksyon ng guro, tinanong ni Asuma si Lily kung tapos na ang klase para sa araw na iyon, ngunit sinabi niya na may nakatakdang buwan ng aptitude test sa araw na iyon. Dahil dito, lahat sila ay papunta sa schoolyard. Ilang sandali pa, dumating sila sa schoolyard at sinalubong sila ng kanilang guro, si George Todo. Sinabi niya sa kanila na ang pagsusulit sa araw na iyon ang magiging pinakamahalaga dahil ito ang magpapasya ng kanilang attribute bilang isang mage. Hinimok niya sila na seryosohin ang pagsusulit. Dahil marami pang dapat matutunan si Asuma, hiniling niya kay Lily na ipaliwanag sa kanya ang mga kulay ng attribute. Inihayag ni Lily na ang mga fire mage ay pula habang ang mga water mage ay asul, at ang mga dark mage ay itim. Tila,
Ang mana ay dumadaloy sa mana circuits ng katawan para makapag-cast ng spells, ngunit may limitadong kapasidad ang mga circuit kaya karamihan ay nananatili sa isang elemento. Ito ang pagpili na tumutukoy sa espesyalisasyon ng isang tao. Hindi nagtagal, tinawag ni George si Asuma sa entablado. Nandidiring tinanong niya kung anong elemento ang kanyang pipiliin. May kumpiyansang sinabi ni Asuma kay George na wala siyang interes na pumili ng alinmang elemento dahil ayos lang sa kanya na maging no element. Iniisip ni George na nagbibiro si Asuma, ngunit nilinaw ni Asuma na wala siyang intensyong pumili ng iisang elemento lamang. Ikinagalit ito ni George dahil naniniwala siyang iniinsulto siya ni Asuma. Nagulat ang ibang mga estudyante dahil pinipili ni Asuma na maging isang NEET. Hindi sila makapaniwala na sinasadya niyang pumili ng isang dehadong elemento. Ito ang unang beses na tinawag si Asuma na NEET, at nalaman niyang ito ang tawag sa isang colorless mage sa modernong panahon. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala dahil mali silang lahat. Ang pagpili ng isang panig na landas ng pag-unlad ay isang katangahan dahil ang pananatiling walang kulay ang tanging paraan para magamit ng husto ang mana. Nagsimulang magreklamo si George. Tinatanong kung bakit ang isang basura tulad ni Asuma ay nakatala pa sa akademya. Nagbanta si George na bubugbugin si Asuma tulad ng dati niyang ginagawa. Nalaman ni Asuma na si George pala ang guro na laging nambubuli sa dating Asuma. Sinabi ni George kay Asuma na walang potensyal ang mga colorless mage ngunit hindi sumang-ayon si Asuma, sinabing ang mga NEET ang pinakamalakas. Dahil ayaw maniwala ni George, iminungkahi ni Asuma na subukan nila ang teorya sa isang mock battle. Handa si Asuma na ipakita kay George na ang mga NEET ang pinakamalakas, ngunit ikinagalit ito ng guro. Hindi siya makapaniwala na sineseryoso siya ni Asuma na hamunin sa isang laban. At dahil dito, ipinaalam niya sa mga estudyante na may pagbabago sa plano. Sinabi niya sa kanila na ang aptitude test para sa araw na iyon ay magkakaroon ng isang mock battle na walang restriksyon. Nataranta si Lily nang marinig niyang walang idadagdag na restriction si George sa duelo dahil si George ang pinakamalakas sa buong faculty. Bago magsimula ang laban, sinabi ni George kay Asuma na huwag siyang sisihin sa anumang mangyari sa kanilang laban. Kaswal na sinabi ni Asuma kay George na dapat ay mag-alala siya para sa sarili niya. Nagsimula ang laban, at naglabas si George ng dalawang smart rod, sinasabing siya lang sa akademya ang kayang gumamit ng maraming elemento. Pinagsama niya ang dalawang atake, ang Modern Magic Brace Bomb at Thunder Lance. Naniniwala ang lahat na tapos na si Asuma habang papalapit sa kanya ang mga atake, ngunit sa kanilang pagkagulat kaswal niyang hinarangan ang atake gamit ang isang barrier spell. Takot na nanonood si George dahil ang nangyayari sa harap niya ay halos imposible. Nagpakawala si George ng isa pang atake kay Asuma, ngunit madali pa rin niya itong naharangan. Ikinagulat ito ni George at maging ng mga estudyanteng nanonood. Patuloy na nagpapakawala si George ng lahat ng atake na kaya niya, ngunit dahan-dahang lumalapit si Asuma habang sinasalag ang lahat ng kanyang atake. Nagsimulang magpanik si George at sinigawan niya si Asuma na huwag nang lumapit. May kumpiyansang lumapit si Asuma sa kanya at sinira niya ang smart rod nito bago ilagay ang kanyang kamay sa balikat nito at magpakawala ng masakit na atake. Sinabi ni Asuma kay George na umamin sa lahat ng ginawa niya kung hindi ay gagawin niya itong abo. Nang mapagtanto na hindi nagbibiro si Asuma sa kanyang banta, nagsimulang umamin si George. Inihayag niya na lagi siyang nagbubulag-bulagan kapag binubuli ni Kiryu at ng kanyang grupo si Asuma. Kahit na nagtiwala si Asuma sa kanya, binugbog pa rin niya ito. Nasindak at nadismaya ang mga estudyante nang marinig ito, at mabilis silang tumakbo para kunin ang headmaster. Napaluhod si George at tiningnan siya ni Asuma mula sa itaas habang tinatanong kung ano ang pakiramdam na matalo sa isang colorless mage. Dahil sa laban kay George, naging isang nakakatakot na puwersa si Asuma sa klase dahil mukha na siyang ibang tao. Pagkatapos ng klase, muling kinausap ni Asuma si Lily na ikinagulat ng dalaga. Nagpasalamat si Asuma kay Lily sa tulong nito kanina, at namula ang mukha ni Lily sa sobrang pamumula. Pinalala pa ni Asuma ang sitwasyon para kay Lily nang lumapit siya at tanungin kung gusto niyang lumabas kasama siya. Nayanig ang buong mundo ni Lily nang marinig ito. Habang pulang-pula ang mukha, pahiwatig siyang pumayag na lumabas kasama niya. Gayunpaman, bumalik siya sa katotohanan nang mapagtanto niyang iba ang ibig sabihin ni Asuma. Gusto lang niyang ipakita sa kanya ang paligid ng paaralan at ang mga mahahalagang lugar na kailangan niyang malaman. Matapos siyang ilibot, nagpasalamat si Asuma sa tulong niya at pakiramdam niya ay isa siyang malaking tanga dahil umasa siya.
Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon, at nagsimula siyang magalit hanggang sa tanungin siya ni Asuma kung ano ang problema. Mabilis siyang sumagot na walang problema. At para pagtakpan ang kanyang emosyonal na pagkakamali, dinala niya si Asuma sa pinakamagandang gusali sa paaralan, ang Magic Analysis Room. Sinabi ni Lily sa kanya na maaaring gamitin ng mga estudyante ang silid basta't mag-apply sila para dito. Pagkatapos ay sinabi ni Asuma kay Lily na maaari na niyang tapusin ang tour dahil naiintindihan na niya ang lahat ng malinaw. Nagpasalamat siya sa tulong at tiniyak sa kanya na babayaran niya ang tulong na ito balang araw. Namangha si Lily sa lahat ng ito, na nag-udyok sa kanyang itanong kung si Asuma ba talaga ang lalaki. Inamin niya na si Asuma ay naging ibang-iba na simula pa kaninang umaga. Inamin ni Asuma na maaaring mukha siyang iba dahil kagigising niya lang kahapon, at medyo magulo ang kanyang mga alaala. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa pag-aalala sa kanya. Ngunit sa kaloob-looban, humanga si Asuma na nalaman ni Lily na may kakaiba. Nang maayos na ito, umalis si Lily, at naiwan si Asuma sa analysis room. Inilagay ni Asuma ang kanyang kamay sa computer at hiniling na suriin nito ang sinaunang at modernong mahika. Kumpiyansa si Asuma na sa tulong ng computer, makakabuo siya ng bago at orihinal na hybrid magic. Napangiti si Asuma dahil hindi na siya makapaghintay na gamitin ito kinabukasan. Bigla, isang lalaki ang lumitaw sa tabi niya, tinatanong kung siya ba si Asuma. Ikinagulat ito ni Asuma dahil hindi man lang niya naramdaman ang presensya ng lalaki. Nagpakilala ang lalaki bilang si Izuya Katakura, at isa siya sa S4. Nalilito si Asuma kung ano ang ibig sabihin ng S4, at inihayag ni Izuya na nangangahulugan itong ang malalakas na apat. Sa madaling salita, ang mga nasa grupo ay itinuturing na pinakamalakas sa akademya, at isa si Izuya sa kanila. Sinabi ni Izuya kay Asuma na narinig niya kung paano niya pinabagsak si Kiryu, na miyembro rin ng grupo. Ang ikinagulat ni Izuya ay ang katotohanang isa siyang colorless mage. Gayunpaman, inamin ni Izuya na hindi siya galit na binugbog ni Asuma si Kiryu dahil hindi niya gusto ang mga ginagawa nito. Dahil dito, sinabi ni Izuya kay Asuma na gusto niyang maging magkaibigan sila. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Asuma na may malaking ngiti sa kanyang mukha at nag-isip sandali si Asuma bago makipagkamay at tanggapin ang alok. Sa proseso ng pagkamay, napagtanto ni Asuma na may ginawang mahinang spell sa kanya si Izuya, at ipinapalagay niyang isa itong tracking spell. Imbes na magalit dito, humanga siya dahil kayang gamitin ni Izuya ang modernong mahika ng natural nang hindi gumagamit ng smart rod. Bukod pa rito, malinaw niyang nakikita na siya ay isang inapo ng kanyang dating kasama, ang Mage of Wind. Matapos silang magkamayan, tumalikod si Izuya para umalis at ngumiti ng malaki si Asuma dahil tinatanggap niya ang hamon ni Izuya. Kinabukasan, pumunta si Asuma sa faculty room para magpa-reserve ng analysis room at binigyan siya ng isang oras, mula 3 PM hanggang 4 PM. Sa leksyon noong araw na iyon, hindi makapag-concentrate si Asuma dahil hindi na siya makapaghintay na bisitahin ang magic analysis room. Pagkatapos ng klase, dumiretso siya sa silid. Nag-focus si Asuma sa sinaunang mahika, ang Grand Panel, na isang anyo ng sinaunang mahika na ginamit niya noon. Ito ay isang proseso kung saan ang mana ay kinukuha mula sa kapaligiran at pagkatapos ay pinagsasama-sama sa mana frame sa loob ng katawan. Kapag natukoy na ang mahika na gustong i-activate ng mage, inililipat ang mana mula sa mana frame patungo sa execution frame, at ang magic circle ang nag-aayos sa hindi matatag na proseso sa isang tiyak na pattern. Sa madaling salita, ang katumpakan at ganda ng isang magic circle ay katumbas ng kasanayan ng mage. Ang mana ay dumadaloy sa magic circle na dinisenyo ng caster at kapag ito ay pinakawalan mula doon, nag-activate ang mahika. Ang sinaunang mahika, sa kabilang banda, ay magagamit lamang ng mga pinili. Ito ay dahil hindi maaaring dalisain ang mana sa katawan ng walang talento sa mahika. Gayunpaman, mukhang iba na ang mga bagay sa modernong panahon dahil ang panloob na mana frame at execution frame ay napalitan ng isang organ na tinatawag na mana circuit, salamat sa imbensyon ng smart rod. Automatikong nag-iiniksyon ang smart rod ng mana sa mana circuit ng katawan at artipisyal na lumilikha ng isang magic circle para i-activate ang spell. Sa madaling salita, nakagawa sila ng isang mas pangkalahatang proseso, na ginagawang posible na i-activate ang mahika ng walang anumang likas na personal na pagkakaiba. Gayunpaman, dahil sa mano-manong proseso, bumaba ang lakas ng mahika kumpara sa sinaunang mahika, at tulad ng inaasahan, walang paraan para gumamit ng mahika kung walang smart rod.
Sa lahat ng ito, nalaman ni Asuma na ang paglikha ng hybrid magic na naghahalo ng sinaunang at modernong teknolohiya ang pinakalayunin. Gayunpaman, para magawa ito, alam niyang kailangan niyang masterin ang modernong mahika sa pinakamataas na antas para masakop niya ang lahat ng attribute. Plano niyang gamitin ang quantum computer para isagawa ang mga kalkulasyon para sa pangunahing teorya ng kanyang hypothetical na hybrid magic. Inilagay ni Asuma ang kanyang data at pagkatapos nagpa siyang kumuha ng inumin at maghintay hanggang lumabas ang resulta ng kalkulasyon. Bigla, napunta siya sa isang mahiwagang espasyo kung saan nahuhulog siya. Mabilis niyang nalaman na inaatake siya ng isang taong gumagamit ng modernong mahika, ngunit ang problema ay hindi niya makita ang tao. Pagkatapos, napagtanto niya na may isang tao lang na nakalusot sa kanyang radar, at ito si Izuya. Hindi makapaniwala si Asuma na kumikilos na ang lalaki gayong iminungkahi niyang maging magkaibigan sila. Dahil hindi alintana ni Izuya ang pag-atake sa kanya, plano ni Asuma na turuan siya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging senior niya. Dahil imposibleng na-teleport siya ni Izuya sa langit, nalaman ni Asuma na isa itong recognition-altering spell para maramdaman niya ito sa ganoong paraan. Ito ang parehong uri ng mahika na ginamit ni Izuya noon, at nagulat si Asuma na hindi pa rin siya nagbabago. Gayunpaman, interesado si Asuma na makita kung ano ang mangyayari kung magpapatuloy siyang mahulog. Pagkatapos, isang grupo ng mga artipisyal na mahiwagang hayop ang biglang lumitaw. Napilitan si Asuma na gumamit ng barrier spell, at nalaman niyang mananatili siyang depensiba kung hindi niya matutukoy kung saan nagtatago si Izuya. Pinlano ni Asuma ang kanyang susunod na galaw at nagpa siyang gumamit ng deceleration magic para pigilan ang kanyang pagkahulog. Ngunit bigla, napagtanto niyang nahuhulog siya sa isang magic mine. Dito niya napagtanto na naglagay na si Izuya ng mga panlaban sa mahiwagang espasyo na laging tutugon sa spell na kanyang i-activate. Mabilis na napagpasyahan ni Asuma na kailangan niyang sirain ang mga mina bago sila sumabog na magdudulot ng sunod-sunod na pagsabog. Naniniwala si Asuma na kontrolado niya ang lahat hanggang sa bigla siyang lumutang sa isang walang laman na espasyo na walang atmosphere na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Pinoproblema pa rin niya ito nang yanigin ng maraming pagsabog ang espasyo at dito na nagpasya si Asuma na tama na. Hindi nagtagal. Napagtanto ni Asuma na nanganganib siyang masuffocate at mamatay kung hindi siya kikilos ng mabilis. Para tapusin, ang mahiwagang espasyo ay masalimuot sa pagkakagawa nito na parang isang obra maestra. Dahil alam niya kung paano kumilos si Izuya, sigurado siyang nagtatago ito sa isang lugar at nanunood para masaksihan ang kanyang kamatayan. Nangangahulugan ito na ang buong espasyo ay hindi autonomous kaya tiyak na nasa malapit si Izuya at nanunood sa isang butas. Napagpasyahan ni Asuma na ang kanyang paraan para makalabas ay hanapin ang butas at ibinigay niya ang sarili sa isang 100% focus mode. Nakita ito ni Izuya at naniwalang sumusuko na si Asuma, ngunit kasabay nito, hindi pa siya handang umatras. Bigla, isang malaking pagsabog ang yumanig sa espasyo, at ito ay dahil sa pag-channel ni Asuma ng lahat ng kanyang concentrated mana sa kanyang execution frame at pinakawalan ito ng sabay-sabay. Nagulat si Izuya nang makita ito, ngunit hindi nagpigil si Asuma habang patuloy niyang pinalalawak ang kanyang napakalaking magic circle. Plano niyang ilantad ang anomalya sa loob ng espasyo at tukuyin ang observation point ni Izuya sa paggawa nito. Matapos ang ilang sandali ng paggawa nito, sa wakas ay natagpuan niya si Izuya, at hindi siya nagsayang ng oras sa pagsamantala sa espasyo. Sinira niya ang mahika ni Izuya at nakita niya ang sarili sa magic room muli. Dahil dito, nakumpirma niya na gumagamit si Izuya ng recognition-altering magic. Umalis si Asuma sa kwarto para hanapin si Izuya kung saan ito nakaupo. Nilapitan siya ni Asuma. Tinanong kung bakit gusto siyang saktan gayong sinabi niya kanina na gusto niyang magkasundo sila. Tuwang-tuwang tumalon si Izuya, sinasabi kay Asuma na siya ang lahat ng inakala niya. Ikinuwento ni Izuya kung gaano kadali para kay Asuma na sirain ang illusion magic at gumamit ng levitation magic ng walang tiyan. Sinabi ni Izuya kay Asuma na isa siyang kahanga-hangang tao dahil sa kakayahan niyang gawin ito. Patuloy sa pagsasayaw si Izuya habang inihahambing ang teknik ni Asuma sa pinakamahusay na sining sa mundo. Sinabi niya kay Asuma na kahanga-hanga siya at gusto niyang maunawaan ang kanyang mga magic circuit. Biglang nagbago ang mukha ni Izuya habang sinasabi niya kay Asuma na ang pinakagusto niya ay makita ang isang magandang bagay na nasisira. Bago pa makareact si Asuma, napagtanto niyang naunahan na naman siya ni Izuya at nahulog siya sa isa pa nitong spell.
inactivate ni Izuya ang kanyang magic spell, ang Meteor Fall, at isang grupo ng mga construction material mula sa ibaba ang lumutang sa hangin para bumagsak kay Asuma sa pagtatangkang tusukin siya. Kahit na maraming matutulis na bagay ang paparating sa kanya, nanatiling kalmado si Asuma. Bago pa bumagsak ang mga spike sa kanya, nagawa niyang gumawa ng harang para pigilan ang mga ito. Gayunpaman, pinagtawanan siya ni Izuya, sinasabing gusto niyang makita kung gaano siya katagal tatagal. Patuloy na naghagis si Izuya ng ilang materyales kay Asuma, pinipilit siyang umiwas, at walang duda, napagtanto niyang sinusubukan siyang i-corner ni Izuya. Bago pa man malaman ni Asuma, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng mga construction material na nakatutok para tapusin siya. Patuloy na lumalaban si Asuma, ngunit pinagtawanan siya ni Izuya, sinasabing naaabot na niya ang kanyang limitasyon. Lalo pang pinatindi ni Izuya ang sitwasyon sa paghila ng isang eroplano patungo sa kinaroroonan ni Asuma. Nagbuo ng aura si Izuya sa hangin habang sinasabi kay Asuma na nasa mundo niya ito. Sinabi ni Izuya kay Asuma na gusto niyang makita kung paano niya haharangin ang pinakabago niyang atake. Tinaas ni Asuma ang kanyang kamay sa hangin, ngunit kasabay nito, itinuon niya ang kanyang atensyon sa paligid. Samantala, plano ni Izuya na tusukin siya ng karayong. Ngunit nang ihagis niya ang karayom kay Asuma, kinansela niya ang spell na nagpoprotekta sa eroplano. Nagulat dito si Izuya, at pinanood niya ang pagbagsak ng eroplano. Gayunpaman, lumabas na isa itong ilusyon, at ang pangunahing atake niya ay ang karayom. Nakita ito ni Asuma, at madali niyang nasalo ang karayom. Pinagtawanan siya ni Asuma, sinasabing nabasa na niya ang kanyang mga pakana. Ipinaliwanag ni Asuma na ang spell na nagmamanipula ng hangin para ibagsak ang mga debris ay isang pain lamang. Nagbagsak si Izuya ng mga totoong bagay tulad ng mga poste at metal plate, ngunit sinundan niya ito ng isang ilusyong eroplano upang makuha ang kanyang atensyon. Habang distracted si Asuma, inilunsad niya ang magic needle na may kasamang consciousness-disrupting spell, na siyang tunay na galaw ni Izuya. Napangiti si Asuma dahil kahit ang sinasabing meteor fall ni Izuya ay isang bluff lamang. Pinuri ni Asuma ang pagsisikap ni Izuya, ngunit ipinaalam sa kanya na lahat ng sinusubukan niyang gawin ay walang silbi laban sa kanya. Tinutulan ni Izuya ang posibilidad nito, sinasabing walang paraan para makita ni Asuma ang kanyang mahika dahil walang mage na nabubuhay ang nakakaramdam kapag ginagamit niya ang kanyang mahika. Sabi ni Izuya, posible lang ito kung ang tao ay isang maalamat na archmage mula sa 3,000 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Asuma na dahil magaling ang kanyang mahika, tatapusin niya ang laban ng may pino. Sumugod siya patungo kay Izuya sa bilis na hindi nito kayang tapatan, at sinabi niya rito na gumamit ito ng sobrang mahika sa harap niya na nagbigay sa kanya ng pagkakataong suriin ito. Inilagay ni Asuma ang kanyang kamay sa dibdib ni Izuya at nagpakawala ng isang magic circle na nagpadala ng panginginig ng sakit sa buong katawan nito. Umepekto ang mahika at sumigaw sa sakit si Izuya bago mawalan ng malay. Nakatayo si Asuma sa ibabaw niya na may ngiti sa mukha dahil nanalo siya sa laban. Habang walang malay si Izuya, napanaginipan niya ang kanyang ninuno mula 3,000 taon na ang nakalipas. Medyo malapit siya kay Asuma noon, at itinuturing niyang isang obra maestra si Asuma. Kahit na malapit siya kay Asuma, hindi malapit si Izuya sa iba pang miyembro ng team dahil palagi niya silang iniiwasan. Naniniwala si Kiryu na mahiyain si Izuya, ngunit sinabi ng isa pa nilang kasamahan na malamang ay hindi lang siya gusto ni Izuya. Tila hindi nakakasundo ni Izuya ang iba dahil hindi nila pinapahalagahan ang sining, at si Izuya ay hindi tipo na nakikipaglokohan sa mga taong tulad nila. Nang maging maganda na ang takbo ng mga bagay sa pagitan nila ni Asuma, bigla siyang ipinaalam ng isa sa kanyang mga kasamahan na naglabas ng royal decree ang hari tungkol sa katotohanang si Asuma ay isang taksil. Ayaw maniwala ni Izuya dito dahil sa tingin niya ay walang posibilidad na ipagkanulo sila ni Asuma. Sinabi sa kanya ng kanyang kasamahan na totoo ito dahil ang hari ay may kapangyarihan ng foresight, at hindi pa ito nagkamali kailanman. Nadurog ang puso ni Izuya dahil itinuturing niyang isang obra maestra si Asuma at nagtataka siya kung bakit niya isusugal ang lahat para ipagkanulo ang kaharian. Kinukwestiyon ito ni Izuya nang magising siya sa infirmary. Dahil hindi direktang naranasan ni Izuya ang mga pangyayari, naniniwala siyang isang masamang panaginip lamang ang nasaksihan niya. Sinusubukang ayusin ni Izuya ang sarili nang dumating si Asuma, nag-aalok sa kanya ng tubig na maiinom. Sinabi niya rito na ito ay isang electrolyte drink na may asukal.
Iminungkahi ni Asuma na mag-rehydrate si Izuya sa lalong madaling panahon dahil nawalan siya ng maraming likido mula sa pagpapawis. Nagulat si Izuya, at tinanong niya si Asuma kung bakit siya tinutulungan. Binanggit ni Asuma na sinalo ni Izuya ang kanyang spell ng direkta at walang paraan para makalabas siyang hindi nasaktan. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanya na ang kanyang mga magic circuit ay matatag pa rin at mukhang hindi ito nagdulot ng anumang pangmatagalang pinsala. Pagkatapos, napansin ni Izuya ang isang tuwalya sa kamay ni Asuma at dito niya napagtanto na inaalagaan siya ni Asuma habang wala siyang malay. May malawak na ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Asuma kay Izuya na ginawa niya ito dahil ayaw niyang mawalan ng isang mahusay na mage. Sa mahinang boses, nagpasalamat si Izuya kay Asuma sa kanyang tulong, at ipinaalam niya na hindi lahat sa S4 ay tulad ni Kiryu. Inamin ni Izuya na pambihira ang kapangyarihan ng mahika ni Kiryu, ngunit kasabay nito, hindi siya sumasang-ayon sa kanyang mga ideya. Pagkatapos ay ipinahayag ni Izuya na gusto niyang makita kung gaano kalakas si Asuma para matalo niya si Kiryu. Pagkatapos ay yumuko si Izuya kay Asuma upang humingi ng paumanhin sa ngalan ni Kiryu dahil sa lahat ng nagawa nito sa kanya. Napangiti si Asuma at sinabi niya kay Izuya na hindi naman siya mukhang masamang tao. Pagkatapos ay sinabi niya kay Izuya na kakalimutan na lang niya na tinambangan siya nito. Gayunpaman, kapalit nito, gusto niyang gumawa sila ng kasunduan. Tinanong siya ni Izuya kung ano ang kasunduan, at sinabi ni Asuma kay Izuya na gusto niyang umalis ito sa S4 at sumali sa kanya para gumawa ng bagong paksyon sa akademya. Handa si Asuma na kunin ang panganib na i-recruit siya dahil wala itong alaala mula 3,000 taon na ang nakalipas. Nalaman na ni Asuma na kakailanganin niya ng mga kakampi kung mayroon siyang gustong makamit sa kasalukuyang panahon. Ipinaalam ni Asuma kay Izuya na inaasahan niya itong sasama sa kanya patungo sa hinaharap na kanyang inaasam. Talagang namangha at pinarangalan si Izuya sa alok. Hindi siya nagsayang ng oras bumangon mula sa kama at lumuhod siya sa harap ni Asuma, sinasabing handa siyang sumunod sa kanyang pamumuno. Nagulat si Asuma sa kilos ni Izuya dahil malinaw niyang naaalala na ginawa rin ito ng Izuya mula 3,000 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, ipinaalam ni Asuma sa nurse na nakikita niya itong sumisilip mula sa likod ng pinto. Mabilis na lumabas ang babae at sinabing hindi niya sinasadya. Dahil tapos na siya kay Izuya, naghanda nang umalis si Asuma. Bago umalis, binigyan niya ang nurse ng isang chart na nagsusuri sa magic circuit ni Izuya. Sinabi sa kanya ni Asuma na maaari niya itong gamitin bilang sanggunian, at sa sandaling tumitig siya sa chart, halos mabaliw siya. Hindi siya makapaniwala kung gaano kabaliw sa detalye ang chart. Sumigaw siya kay Asuma na huminto, at tinanong niya kung papayag itong sumali sa kanyang research institute bilang isang espesyal na estudyante. Lumingon si Asuma, ngumiti sa kanya at tinanggihan ang alok, sinasabing gusto na niya ang akademya. Pagkaalis, pumunta si Asuma sa magic analysis room dahil medyo naabala siya, at kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Matapos suriin ng computer ang lahat ng kanyang iminungkahi, nakabuo ito ng conclusion na ang kanyang teorya ay inirekomenda para sa presentasyon sa mga academic conference bilang isang bagong magic system. Nasiyahan si Asuma na tama ang kanyang hinala, at nakahinga siya ng maluwag dahil naglatag ito ng pundasyon para sa hybrid magic na pinaghahalo ang sinauna at modernong pamamaraan. Naisip ni Asuma na ang susunod niyang gagawin ay ayusin ang bawat magic formula upang umangkop sa mga partikular na gamit. Pagkatapos nito, iaakma niya ang mga ito sa mga magic circuit at kailangan din niyang i-verify ang kanilang compatibility sa mga elemento. Dahil marami siyang gagawin, napagtanto ni Asuma na ang magic analysis room ay maaaring maging pangalawang tahanan na niya. Plano ni Asuma na higitan ang lahat ng sinaunang mahika na kanyang natutunan at pagkatapos ay lumikha ng isang revolusyonaryong mahika. Kinabukasan sa klase, nagpa siya ang guro na tawagin si Asuma dahil may mga hinala na nandadaya siya dahil biglang tumaas ang kanyang grado. Sinabihan siya ng guro na pumunta sa harap para sagutan ang tanong na nasa pisara. Gingaslight ng guro si Asuma para pumunta sa harap, at kumpiyansang lumakad si Asuma para patunayang mali sila na hindi basura ang mga NEET. Kinuha ni Asuma ang chalk, sinimulan niyang sagutan ang equation hanggang sa pinakamaliit na detalye, na ikinagulat ng guro at maging ng mga estudyante. Ipinaliwanag pa ni Asuma kung paano nabuo ang equation at kung para saan ito ginagamit. Tila, ito ang parehong equation na humantong sa pag-imbento ng mga smart rod. At nang marinig ito ng guro, siya ay lubos na natigilan.
Wala siyang pagpipilian kundi sabihin kay Asuma na tama siya, at sinabihan siyang bumalik sa kanyang upuan. Naiwan ang guro na tulala dahil kasasagot lang ni Asuma ng isang problema na para sa mga nasa unibersidad. Sa kanyang pagbabalik sa upuan, hindi maalis ni Lily ang kanyang mga mata sa cool at chill na lalaki. Habang tanghalian, lumapit ang karamihan sa klase kay Lily, nagmamakaawa na kausapin niya si Asuma para maging kaibigan nila ito. Nang mapagtanto na hindi siya titigilan hanggat hindi niya ginagawa ito, sa wakas ay pumayag si Lily na kausapin si Asuma. Tinanong ni Lily si Asuma kung libre ba siya pagkatapos ng klase para makapunta sila sa cafe sa Ebisu kasama ang iba pa sa klase. Noong una ay tinanggihan ni Asuma ang alok, ngunit nang mapagtanto niyang mapapahiya si Lily, nagbago ang kanyang isip. Nagsigawan sa tuwa ang buong klase nang sabihin niya ito, at inamin nilang ito ang pinakamagandang araw ng kanilang buhay. Samantala, may isang kakatuwang babae na nanonood kay Asuma, at balak niyang sirain ang magandang mukha ni Asuma. Ilang sandali pa, dumating si Asuma at ang kanyang mga kaklase sa cafe, ngunit hindi man lang makapagpahinga si Asuma dahil interesado ang mga estudyante sa lahat ng bagay tungkol sa kanya. Hindi nagtagal ay napagod si Lily sa kanilang walang tigil na tanong at sinigawan niya sila, sinasabing magtanong sila ng isa-isa. Sinimulan ni Asuma na sagutin ang lahat ng kanilang tanong, tulad ng kung ano ang paborito niyang pagkain at ang mga benepisyo ng pagiging isang NEET. Kahit na malapit na niyang makaligtaan ang isang tanong, mabilis siyang pinapaalalahanan ng estudyante. Inihayag ni Asuma na ang taong pinakamalapit sa kanya ay si Lily. At sa sandaling sinabi niya ito, halos himatayin si Lily, ngunit sinubukan niyang panatilihing kalmado ang sarili para hindi matulad sa dati ang mangyari. Gayunpaman, ibinuhos niya ang kanyang emosyon sa hawak niyang tasa, pinipiga ito ng napakalakas kaya natapon ang lahat ng laman ng tasa. Nahanap pa rin ni Asuma ng paraan para mataranta siya sa pamamagitan ng pag-comfort sa kanya dahil sa natapong inumin. Pagkatapos ay sinabi ni Lily kay Asuma na interesado sa kanya ang mga estudyante dahil wala sa kanila ang nag-aalok ng anumang elite courses. Tila, ang kanilang buong kahulugan para sa NEET ay hindi edukasyon, trabaho, o pagsasanay. Gayunpaman, lahat sila ay kumbinsido na hindi ito ang sitwasyon sa kaso ni Asuma. Sa katunayan, naniniwala sila na ito ay mas katulad ng malinis, mahusay, matalino, at kamangha-mangha. Napangiti si Asuma nang marinig ito, at sinabi niya sa mga estudyante na maaaring tama sila. Hindi makapaniwala si Lily na cool lang si Asuma sa lahat ng sinasabi nila sa ngayon. Sa pag-alis nila sa cafe, sinigurado nilang makipagpalitan ng contact information kay Asuma at nagdulot ito ng isa pang bugso ng kasiyahan para sa kanila. Samantala, mayroong nagmamanman kay Asuma at ipinapadala ang kanyang live na lokasyon sa kanilang boss. Hindi nagtagal ay napansin ni Asuma ang presensya ng taong ito, at sinabihan niya si Lily na mag-ingat. Bigla, isang grupo ng mga elite na estudyante ang sumulpot sa harap nila. Hinihingi ni Asuma na malaman kung bakit sila nandoon, ngunit nanatili silang tahimik hanggang sa may humintong kotse sa harap nila. Pagkatapos ay gumawa ng daanan ang mga estudyante para sa kung sino man ang nasa loob ng kotse. Nang bumukas ang pinto ng kotse, nagpanik ang mga kaklase ni Asuma dahil ang lalaking lumabas sa kotse ay isa sa S4. Lumapit ang lalaki kay Asuma at ipinakilala ang sarili bilang si Fukata Shion, ang pinuno ng club union ng akademya. Walang duda, nakikita ni Asuma na si Shion ay ang parehong Shion mula 3,000 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ay sinabi ni Shion kay Asuma na narinig niya kung paano niya tinulungan si Izuya. At dahil hindi maaaring patuloy na magkaroon ng utang na loob ang grupo, nagpasya siyang hamunin si Asuma sa isang magic duel. Nagulat si Lily nang marinig ito, at lumingon si Asuma para tanungin siya kung alam niya kung ano ang magic duel. Nasindak si Lily nang mapagtanto niyang walang alam si Asuma, at ibinulong niya sa kanyang tenga kung ano ang magic duel. Nang masyadong matagalan si Asuma sa pagsagot, inilabas ni Shion ang kanyang nakakatakot na battle aura para takutin si Asuma. Sinuri ni Asuma ang aura at napagtanto na ito ay isang fighting spirit na nakatutok sa kanya at sa iba pa niyang mga kaklase. Napagtanto ni Asuma na handa si Sean na kumuha ng mga hostage basta't mapapayag niya itong tanggapin ang duel. Dahil nagbibigay din ito ng aliw para kay Asuma, nagpasya siyang tanggapin ang duel. Sa sandaling pumayag siya sa duel, isinukbit ni Shion ang kanyang espada at sinabi niya kay Asuma na ang duel ay magaganap kinabukasan sa Central Arena ng akademya. Napangiti si Asuma dahil hindi siya nababahala,
at handa siyang ipakita kay Sean kung bakit mas magaling siya kaysa dito. Kalaunan, natagpuan ni Asuma ang sarili sa isang lucid dream, at mula sa loob ng panaginip, nagawa niyang suriin ang kanyang subconscious at mga nakatagong kaisipan. Itinuturing ni Asuma na malaking pagkakataon ito upang alamin ang tungkol sa orihinal na may-ari ng katawan. Naalala niya na noong siya ay muling nabuhay, mayroong kaunting hindi nagamit na mana na natira sa loob ng magic circuits ng kanyang katawan. Dahil hindi pa niya ito ginalaw, naniniwala siyang mababasa niya ang mga iniisip ng orihinal na may-ari kung titingnan niya ito. Naniniwala rin siya na magkakaroon ng labi ng nakaraang Asuma sa loob ng kanyang mga iniisip. Para gawin ito, naisip niya na kailangan niyang gumamit ng mahika para kunin ang kanyang espiritu, ngunit naalala niya na walang sinaunang mahika para dito. Dahil sa pagiging henyo niya, nagpasya siyang gumawa ng isa para dito. Agad niyang sinunggaban ang ideya at sinimulan niyang pagsama-samahin ang lahat ng kailangan para gumana ito, at ginawa niya ito. Napangiti siya dahil literal siyang gumagawa ng bagong mahika sa loob ng isang mental space. Kumpiyansa si Asuma na siya lang ang gagawa nito sa kasaysayan. Gaya ng inaasahan, nagawa ito ni Asuma at nakuha ang mga iniisip ng katawan. Natakot ang batang Asuma nang makita ang isang eksaktong kopya ng sarili na nakatayo sa harap niya at hinihingi niyang malaman kung nasaan siya. Gayunpaman, nagsimulang kumirot ang kanyang ulo, at napaluhod siya sa sakit. Naisip ni Asuma na nagsimula na ang memory synchronization sa pagitan ng batang Asuma at ng katawan. Lahat ng alaala ay nagsimulang bumuhos at napagtanto ni Asuma na sinubukan niyang patayin ang sarili sa kanyang kwarto kaya nawalan siya ng malay. Pagkatapos nito, napunta siya sa ospital at nakoma kung saan hindi na dapat siya magising. Tinanong niya si Asuma kung tama ba ang lahat ng nakita niya, at sumagot si Asuma ng oo. Ipinaalam niya rito na kasalukuyan niyang hinihiram ang kanyang katawan, at humingi siya ng paumanhin para dito. Gayunpaman, hindi ito ininda ng batang lalaki dahil mananatili sana siyang comatose kung hindi dahil sa kanya. Tinanong ng batang Asuma si Asuma kung bakit ang isang tao mula 3,000 taon na ang nakalipas ay muling nabuhay sa kanyang katawan. Naglaan ng oras si Asuma para magpaliwanag, at nang gawin niya ito, halos mabaliw ang batang Asuma. Idinagdag din ni Asuma ang kwento kung paano siya binubuli ni Kiryu at ng guro. Gayunpaman, natalo na sila ni Asuma at nakabagsak na rin ng iba pang malalakas na kalaban. Inihayag ni Asuma na ginagawa niya ang lahat ng ito para protektahan ang kanilang katawan. Natakot ang batang Asuma nang mapagtanto niyang naging isang mini-celebrity sana siya sa eskwelahan. Gayunpaman, sa tingin niya ay hindi na ito problema para sa kanya dahil patay na siya. Inihayag ng batang Asuma na sa wakas ay naaalala na niya kung paano nangyari ang lahat. Nang siya ay comatose, isang meteor shower ang dumaan sa malapit at ang mga bulalakaw ay hinihigop sa isang malaking black hole. Gayunpaman, sa loob ng black hole ay may isang tuldok ng liwanag na nakakuha ng kanyang pansin. Isinalaysay niya na ang liwanag ay kumikislap na tila nahihirapan at nagpasya siyang kunin ang lugar ng liwanag. Sumisid ang batang Asuma, at patuloy siyang nahulog. Napagtanto niya na siya ay isang taong gustong mamatay ngunit nabuhay, habang ang matandang Asuma ay isang taong gustong mabuhay ngunit namatay. Napangiti ang batang Asuma, sinasabing marahil ay nangyari ito sa paraang dapat mangyari. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang matandang Asuma, sinasabing sila ay dalawang kaluluwa na naghahati sa isang katawan, at wala sa kanila ang maaaring umiral bilang Asuma ng mag-isa. May kumpiyansa. Sinabi ni Asuma sa batang Asuma na kasalukuyan silang nasa kanilang kwento at ipinangako niyang tutuparin ang kanyang pangarap. Napangiti ang batang Asuma at tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata nang marinig ito. Nagkamay sila ng matandang Asuma, at nagpasalamat siya sa tulong. Sinabi ng batang Asuma sa matandang Asuma na kontento na siya sa katotohanang tinutulungan siya nitong tuparin ang kanyang hiling. Tinanong ng batang Asuma ang matandang Asuma kung mayroon siyang magagawa para makatulong at ikinuwento ng matandang Asuma sa batang Asuma ang kanyang karanasan sa cafe. Sinabi niya sa batang Asuma na si Lily ay sumisigaw ng kung anong kakaibang orasyon tulad ng all you changed to white mocha. Nalito dito ang matandang Asuma at tinanong niya ang batang Asuma kung maaari niya itong isalin para sa kanya. Natawa ang batang Asuma nang marinig ito, at sinabi niya sa matandang Asuma na hindi niya alintana ang pagtulong. Ngunit pagkatapos, nagsimulang maglaho ang kanyang katawan, sinasabi sa kanila na ubos na ang kanilang oras. Nagpasalamat ang batang Asuma sa matandang Asuma sa pagbabalik sa kanya. Bago maglaho,
Sinabi niya sa matandang Asuma na patuloy niyang sisilipin ang kanilang kwento. Nang magising si Asuma, alam niyang ang batang Asuma ay isang nagtatagal na kaisipan lamang, ngunit kasabay nito, gusto niyang tuparin ang lahat ng kanyang mga hiling. Samantala, sa tirahan ni Sean, nakita siyang nakaupo sa harap ng isang higanteng kristal na kilala bilang world site ni Tride Orichalcum na minimina lamang sa mga bundok na pag-aari ng pamilyang Fukata sa loob ng maraming henerasyon. Ito talaga ang pinakamatigas na metal sa planeta, at pagkatapos mag-meditate ni Sean, hiniwa niya ang metal sa mga piraso gamit ang kanyang espada. Pagkatapos, ang kakatuwang babae na sumusubaybay kay Asuma kanina ay lumitaw sa training ground ni Shion. Lumalabas na isa rin siya sa S4 at siya si Mizuhara Miyune. Humanga si Muni sa kung gaano kaepektibo ang espada ni Shion dahil nagagawa nitong hiwain ang material na parang wala lang. Sinabi ni Sean kay Muni na napanood na niya ang video na ipinadala nito sa kanya, at nagulat siya na natalo sina Izuya at Kiryu sa paraang iyon. Binanggit ni Sean na maaaring nasa S4 lang siya para masabi, ngunit kasabay nito, mataas ang tingin niya kina Izuya at Kiryu. Itinuturing niya silang sagisag ng dangal ng akademya. Dahil dito, wala siyang balak na magpakita ng awa sa sinumang nagbabanta sa dangal ng akademya. Sumang-ayon si Muni sa kanya. Sinasabing kung mamaliitin niya si Asuma dahil isa siyang NEET, magsisisi lang siya tulad ni Izuya at Kiryu. Pagkatapos ay inilabas ni Sean ang kanyang espada, at nanumpa siya sa ilalim ng buwan na tatalunin niya si Asuma. Sinabi niyang wala siyang pakialam kung anuman ang mangyari kay Asuma dahil ang awtoridad ng akademya ay mas dakila kaysa sa buhay ng isang tao. Masaya si Miyun na marinig ito, at hinihimok niya si Sean na durugin ang magandang mukha ni Asuma. Tinanong ni Miyun kung may balak siyang ilabas ang kanyang sikretong sandata sa laban, ngunit sinabi ni Shion na hindi, dahil naniniwala siyang hindi kakailanganin sa laban na gawin niya iyon. Naniniwala siyang sapat na ang pagiging pamilyar niya para sa laban, at sa isang iglap, dumating ang araw ng duelo at sabik na sabik si Asuma sa lahat ng ito. Tungkol naman sa Magic Duel, ito ay isang aprobadong labanan sa pagitan ng mga estudyante, na nakabase sa paggamit ng mahika. Tila, nirarango ang mga estudyante sa institusyon batay sa resulta ng isang Magic Duel, at tulad ng dati, ang mga rango ay mula F hanggang S. Ang mga estudyanteng may mataas na rango ay binibigyan ng iba't ibang pribilehiyo sa loob ng akademya na lalong nagpapatamis dito. Habang nasa waiting room ng arena, ito ang lahat ng nalaman ni Asuma mula kay Lily. Naniniwala si Lily na siguradong narinig na ito ni Asuma dati dahil alam ito ng lahat ng estudyante. Gayunpaman, ipinaalam ni Asuma sa kanya na ngayon niya lang ito narinig at pinasalamatan niya ito sa pagsabi sa kanya. Nagulat si Lily nang marinig ito, at inakala niyang nagdurusa pa rin si Asuma sa buong isyu ng pagkalito sa memorya. Dahil dito, ipinasiya niyang susuportahan siya. Bigla, napagtanto niyang nasa waiting room pala siya ni Asuma, at nagsimula siyang magpantasya tulad ng dati niyang ginagawa. Ang boses ni Asuma na tumatawag sa kanya ang nagpabalik sa kanya mula sa mundo ng pantasya na kinalalagyan niya. Ipinakita ni Asuma sa kanya ang dalawang kurbata, itim at puti, at tinanong kung alin ang mas magandang tingnan. Pinili ni Lily ang itim, at pinasalamatan siya ni Asuma sa kanyang tulong. Tinanong ni Asuma si Lily kung magkakaroon ba siya ng mas maraming oras sa Magic Analysis Room kung tataas ang rango niya, at sumagot si Lily ng oo. Hindi makapaniwala si Lily na ang Magic Analysis Room ang inaalala ni Asuma sa lahat ng kanyang mga problema. Sinabi ni Asuma kay Lily na tinatawag siyang basagulero ng paaralan ni Sean at kinumpirma ito ni Lily sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng artikulo ng balita na nagdedetalye ng kanyang laban kay Sean. Sinabi ni Sean sa press ang kanyang pagnanais na maghatid ng kaparusahan kay Asuma na kasalukuyang sumisira sa akademya. Kahit na nakita ni Asuma ang artikulo, hindi siya natinag dito, at ikinagulat ito ni Lily. Hindi siya makapaniwala sa lakas ng loob ni Asuma dahil si Sean ay isang dalubhasa sa Japanese magic swordsmanship at tagapagmana ng mga minahan ng rare metal na nagsusupply ng mga smart rod. Sa madaling salita, bilyon-bilyon ang donasyon niya sa akademya kaya walang sinuman sa akademya ang kayang sumuway sa kanya. Sinabi ni Lily kay Asuma na kahit tama siya, mamamanipula ang opinyon ng publiko para palabasing nasa panig ni Shion ang hustisya. Saglit na nag-isip si Asuma tungkol sa lahat ng ito, at binaliwala niya lang ang lahat. Pagkatapos ay tinanong niya si Lily kung ano ang itsura ng kanyang kurbata sa kanya. Humanga si Lily sa kanyang aura at tiniyak niya sa kanya na maganda ang itsura ng kurbata.
Dahil dito, tumayo si Asuma para umalis patungo sa duelo. Nagulat si Lily na walang bahid ng takot sa lalaki, kaya napaisip siya kung nakikinig ba ito sa mga sinasabi niya. Papunta sa arena, nakasalubong niya si Izuya at nagpalitan sila ng isang makahulugang tingin. Samantala, dumating na si Shion sa arena at ang mga elite ay nagsisigawan para sa kanya, sinasabihan siyang durugin si Asuma at tapusin ito. Hindi nagtagal, nagpakita na rin si Asuma. Pinuri siya ni Shion sa hindi pagtakas, at pinasalamatan ni Asuma ang kilos na iyon. Bigla na lang, tinanong ni Shion si Asuma kung sino siya. Ikinagulat ni Asuma ang tanong na ito, na naniniwalang nahalata ni Shion na siya ay isang reincarnated being. Sinabi ni Shion kay Asuma na sineseryoso niya ang laban dahil natalo ni Asuma sina Kiryu at Izuya na siguradong hindi tsamba. Ito mismo ang dahilan kung bakit niya tinatanong si Asuma kung sino siya at sinabayan niya ang tanong ng isang napakalakas na battle aura. Hindi man lang natinag si Asuma sa gitna ng lahat ng pananakot at simpleng sinabi niya kay Shion na siya si Asuma. Humanga si Shion na hindi man lang natinag si Asuma nang subukan niyang daigin ito gamit ang kanyang battle aura at ipinaalam niya rito na wala siyang intensyong maliitin siya. Sinabi ni Shion na haharapin niya ito ng buong lakas at dudurugin ng buong kapangyarihan. Ngumiti si Asuma nang marinig ito, sinasabi kay Shion na ito mismo ang kanyang inaasahan, at tiniyak niyang hindi rin siya magpipigil. Nang pasimulan na ng referee ang laban, sinabihan siya ni Shion na maghintay. Pagkatapos ay sinabi ni Shion kay Asuma na handa siyang kaawaan ito dahil kaugalian niyon ng marangal na pamilya Fukata. Sinabi ni Shion kay Asuma na kung isusumite niya ang kanyang letter of withdrawal sa sandaling iyon, hahayaan niya itong matalo by default. Sa ganitong paraan, hindi masasaktan si Asuma, pero sayang naman ang pagpunta ng mga estudyanteng nagtipon kung wala silang mapapanood. Tinanong ni Shion si Asuma kung ano ang desisyon niya, at lumingon si Asuma sa referee para magtanong din. Tinanong ni Asuma si Shion kung ano ang magiging ranggo niya kung mananalo siya sa laban. Inihayag ng referee na kasalukuyang S-rank student si Shion habang si Asuma ay F-rank. Ibig sabihin, aakyat si Asuma sa A-rank kung mananalo siya sa duelo. Matapos marinig ito, lumingon si Asuma kay Shion at sinabing handa siyang umatras sa laban kung handa nitong itaas ang kanyang ranggo mula F hanggang S. Tinapos ito ni Asuma sa pagsasabing maiiwasan din niyang masaktan kung gagawin nila ito sa ganoong paraan. Sa sandaling sinabi niya ito, bumalot ang galit ni Shion sa buong silid. Sinabi ni Shion kay Asuma na matagal na mula nang may lumampas sa linya sa harap niya. Dahil sa kabastusan ni Asuma, tiniyak ni Shion na hindi niya ito patatawarin kahit na magmakaawa o umiyak pa ito. Sa katunayan, handa niyang bugbugin si Asuma hanggang sa maging gulay. Lalo pa siyang inasar ni Asuma sa pagsasabing sugod lang ng buong lakas. Galit na sinabi ni Shion sa referee na simulan na ang laban. At dahil si Shion ang reinkarnasyon ng kanyang alagad mula sa nakaraan, alam ni Asuma na hindi siya pwedeng magpigil dahil baka matalo siya. Plano ni Asuma na gamitin ang buong lakas ng sinaunang mahika mula pa sa simula. Inilabas ni Asuma ang kanyang magic circle, na ikinagulat ng buong silid dahil hindi pa sila nakakita ng magic circle na tulad ng kay Asuma. Pagkatapos ay nagpakawala si Asuma ng isang magic blast kay Shion, ngunit bago ito makarating sa kanya, ito ay naharang. Lumalabas na gumagamit si Shion ng isang auto-intercept na Earth Attribute Magic. Hindi nagulat si Asuma dahil ganito rin kumilos ang dati niyang sarili. Pagkatapos ay sinabi ni Shion kay Asuma na hindi gagana sa kanya ang mahika nitong hindi alam ang pinagmulan. Hinawakan ni Shion ang kanyang espada, sinasabi kay Asuma na handa na niyang tapusin ang laban sa isang hagupit. Namangha si Asuma sa espada dahil nagsisilbi itong parehong smart rod at pisikal na talim. Pinanood ni Asuma si Shion habang inihahanda ang kanyang atake, at nalaman niya kung ano ang counter strategy ni Shion. Humanga si Asuma at naghanda siyang maging siyang sisira sa hindi mapasok na espasyo ni Shion. Para kay Shion, si Asuma ay isang kakaibang mutasyon na bigla na lang lumitaw. Tinitingnan niya ito bilang isang maruming istorbo na gumugulo sa kaayusan ng paaralan kaya hindi niya ito mapapalampas. Kumpiyansa si Shion na walang kakayahan si Asuma na harangin ang kanyang atake, at maging ang mga estudyante ay sabik na makita ang finishing move ni Shion. Para lalong lumala para kay Asuma, natagpuan niya ang sarili na nakulong sa mahika ni Shion para hindi makatakas. Sa sandaling nalaman ni Shion na nakulong si Asuma, kumilos na siya. Namanghang nanonood si Mune, iniisip kung ano ang gagawin ni Asuma dahil kayang putulin ng hiwa ni Shion kahit ang pinakamatigas na materyal sa planeta.
Habang papalapit ang hiwa kay Asuma, tinanggal niya ang kanyang kurbata, sinasabing tapos na siyang magpakabait. Pagkatapos ay gumamit siya ng hardening spell sa kurbata, ginagawa itong kasing tigas ng bato. Gamit ito, hinarang niya ang atake ni Xion at dinurog pa ito. Ikinagulat ito ni Xion at ng lahat sa silid dahil hinarang ni Asuma ang nakamamatay na teknik ni Xion gamit lang ang isang kurbata. Ginamit din ni Xion ang Vanishing Magic para alisin ang Restriction Magic na pumipigil sa kanya. Nang makalaya siya, naglaho si Asuma, na nagdulot ng kilabot sa likod ni Xion. Samantala, naghahanda si Asuma para sa isang ganting atake, at nagpapanik si Xion sa isip pa lang nito. Nang mapagtantong wala si Asuma, pinatibay ni Xion ang kanyang absolute space bilang paghahanda sa isang atake. Biglang lumitaw si Asuma sa likuran niya at nang malapit na niyang ibigay ang kanyang atake, umandar muli ang auto-intercept system. Isang higanteng kamay ang lumabas mula sa ilalim at hinarang ang atake ni Asuma na nagbigay kay Xion ng lahat ng oras na kailangan niya para magpakawala ng hiwa papunta kay Asuma. Gayunpaman, naiwasan ni Asuma ang atake at itinapon niya ang kanyang espada bago habulin si Xion. Naniniwala si Xion na inihahanda ni Asuma ang sarili para sa kamatayan sa kanyang ginagawa. Gayunpaman, ginulat siya ni Asuma sa pamamagitan ng pagpapanatiling aktibo ng kanyang particle dissipation spell. Tinutunaw nito ang lahat ng maaaring humarang sa daan ni Asuma habang papunta siya kay Xion. Pagdating niya kay Xion, bigla siyang naglabas ng isa pang espada at malakas itong iwinasiwas kay Xion. Nagulat si Lily nang makita ito, at napagtanto niyang itinago rin ni Asuma ang pangalawang kurbata. Nahirapan si Xion laban sa napakalakas na lakas ni Asuma, ngunit pinuri siya ni Asuma sa pagtitiis dahil plano niyang tapusin ang laban sa isang atake lang. Inamin din ni Xion na si Asuma ang unang nakalapit sa kanyang teritoryo at dahil dito, plano niyang ilabas ang kanyang lihim na sword technique sa unang pagkakataon. Sa sandaling iyon, inilabas ni Xion ang kanyang magic sword, ang Hazy Full Moon, na naglalabas ng matingkad na liwanag. Hindi ito napigilan ni Asuma at natamaan siya ng direktang saksak sa dibdib. Ngumiti si Mune dahil ito ay isang sword technique na pinagsasama ang Disrupting Magic Sword at Person Magic Sword at ito ay isang bagay na kahit siya ay hindi kayang iwasan. Dumiretso ang tama sa kanyang dibdib, nagpapadala ng alon ng atomic damage sa katawan ni Asuma. Nawalan ng kakayahang gumalaw si Asuma at bumagsak sa lupa habang si Lily ay sumisigaw sa sakit at kawalan ng pag-asa. Dahil hindi tumutugon si Asuma, nag-aalala si Xion na baka patay na si Asuma dahil masyado siyang naglagay ng lakas sa atake. Sinabihan ni Xion ang referee na tingnan si Asuma, at nagmamadali itong lumapit para gawin iyon. Handa na si Xion na tanggapin ang parusa sa pagkamatay ni Asuma sa ilalim ng pagkukunwaring ito ay isang pagkakamali. Bigla, tumayo muli si Asuma na parang zombie, at nakakatakot din ang itsura niya. Natigilan si Xion dahil hindi dapat makayanan ni Asuma ang lihim na teknik ng kanyang magic swordsmanship. Pagkatapos ay sinabi ni Asuma kay Xion na mali siya mula pa sa simula dahil naniniwala siyang ibinibigay niya ang lahat, ngunit sa kanyang isipan ay minamaliit niya si Xion. Gayunpaman, ngayong nakabalik na siya, handa na si Asuma na seryosohin siya. Naglakad si Asuma patungo kay Xion, at nataranta ito habang naghahanda na gamitin muli ang kanyang lihim na sword technique. Alam ni Asuma na grabe ang mana ng kanyang katawan, ngunit kulang ito sa stamina. Nalaman niya na nakamamatay ang pinsalang natamo niya mula kay Xion kanina at para maiwasang patagalin pa ang mga bagay, plano niyang tapusin agad ang laban. Plano ni Asuma na i-compress ang mana sa loob ng magic circuits hanggang sa pinakamataas na limitasyon para pansamantalang mapahusay ang mga pisikal na kakayahan. Kahit na unang beses niya itong ginawa, madali niya itong nagawa habang ang kanyang katawan ay sobrang nagniningning. Nagpapasalamat si Asuma na nakakalaban niya ang isang malakas na kalaban dahil ito ang nagtulak sa kanya na mag-eksperimento mismo sa larangan ng digmaan. Habang iniisip ni Asuma ang lahat ng ito, nakita ito ni Xion bilang isang pagkakataon para atakihin siya. Plano ni Xion na ibigay ang pangwakas na suntok ngunit bago niya magawa iyon, lumitaw si Asuma sa likuran niya. Natigilan si Xion sa bilis ng lalaki, na nag-iwan sa kanya ng pagtataka kung paano nakakamit ng isang tao ang ganitong uri ng bilis. Gayunpaman, naniniwala siyang mayroon pa siyang lihim na sandata at pinakawalan niya ang kanyang familiar. Lumabas ang kanyang familiar mula sa ilalim para hawakan ang mga binti ni Asuma. Tinawanan ni Xion si Asuma dahil naniniwala siyang matagumpay niyang napigilan ang mga galaw ni Asuma.
Gayunpaman, ginulat siya ni Asuma sa paghila sa pamilyar gamit ang isang kamay lang. Inihagis niya ito sa malayo na parang papel bago ito tinapos gamit ang isang magic spell, na ikinagulat ng buong silid. Sinabi ni Asuma kay Sean na wala na ang kanyang opsyon na gumamit ng automatic interception dahil pinabagsak na niya ang kanyang familiar. Nanginginig si Shion nang makita ito, at naglakad si Asuma patungo sa kanya na sinasabing tapos na ang laban. Hindi makapaniwala si Shion sa nangyayari sa harap niya dahil dapat ay siya ang pinakamagaling na Japanese swordsman. Gayunpaman, hindi siya handang tanggapin ang pagkatalo, at sumigaw siya ng buong lakas para ipatawag ang kanyang huling paraan. 3,000 taon na ang nakalilipas na abutan ni Asuma si Sho na gumagawa ng bagong mahika na naglalabas ng mga nakatagong kakayahan sa loob ng sarili. Sinabi ni Shion kay Asuma na posibleng pataasin ang dami ng likas na mana ng halos 10 beses. Humanga si Asuma nang marinig ito, ngunit nabanggit ni Sean na mayroon itong side effect. Sinabi niya sa kanya na lilitaw ang brutal na panig ng gumagamit kapag ginamit ito. Dahil dito, naniniwala si Sean na kailangan pa itong pagbutihin. Gayunpaman, inihayag niya na nakahanap sila ng 1 taong angkop para sa eksperimento. At dahil ito ay magiging isang mapanganib na eksperimento, tinanong siya ni Asuma kung sino ang subject ng eksperimento. Pagkatapos ay sinabi ni Shion kay Asuma kung sino ang nasa isip niya. At matapos marinig ito, sinabi ni Asuma kay Shaon na ipagpatuloy ang kanyang trabaho, tinitiyak sa kanya na aasa siya sa kanyang bagong mahika. Ngayon sa kasalukuyan, nagawang i-activate ni Sean ang mahikang ito, at lumabas ang kanyang alter ego. Sumugod siya patungo kay Asuma na parang baliw. Handang pagpira-pirasuhin siya. Maging si Asuma ay nakikita na naging napakabilis ng lalaki sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanyang magic circuit at lubos na pagpapabuti ng kanyang mga pisikal na kakayahan. Ang napakabilis na takbo ni Sean ay pumipilit kay Asuma na patuloy na tumalon pa atras at pinagtawanan siya ni Sean, sinasabing tumigil na sa pagtakbo. Sa pagwawala ng mapanirang kakayahan ni Sean, nakikita ni Asuma na nagawa niyang gisingin ang kanyang potensyal mula 3,000 taon na ang nakalilipas. Naisip niya na ganoon din ang ginawa ng iba nang matagpuan nila ang kanilang sarili sa isang matinding kalagayan. Gayunpaman, hindi iniisip ni Asuma na banta pa rin si Shion sa kanya. Hindi nagtagal, na-corner ni Sean si Asuma, na siyang plano niya mula pa sa simula. Humanga si Asuma na kahit sa kanyang baliw na estado, kinakalkula pa rin niya ang kanyang mga galaw. Natutuwa si Shion na naging maayos ang lahat at sinabi niya kay Asuma na susugurin niya ito gamit ang kanyang huling lihim na teknik. Ito ay isang teknik na nagpapakawala ng 10-10 one-hit kill magic sword, ang Hazy New Moon. Nag-aalala si Asuma dahil hindi niya alam kung kakayanin ba niyang salubungin ang pinsala mula sa teknik. Kahit na may panganib na kinakaharap, iniisip pa rin ni Asuma na siya ang nakalalamang. Naisip ni Asuma na kailangan niyang harangin ang lihim na teknik ni Sean. Dahil dito, gumawa si Asuma ng isang magic circle para harangin ang sunod-sunod na atake ni Sean. Ang magic circle ay bumubuo ng isang higanteng 3-dimensional lens at ang unang atake ni Sean ay tumama sa higanteng lens na inilagay ni Asuma. Bukod sa analytical skill na isinama ni Asuma sa magic circle, nagdagdag siya ng isang bagong kaayusan dito. Sa halip na automatikong suriin ang target na tinamaan, ipinadala nito ang raw at exposed na impormasyon ng direkta kay Asuma. Pagkatapos ay nagsagawa si Asuma ng high-speed analysis sa kanyang utak gamit ang supercomputer bilang sanggunian. Sa paggana ng computer na ito, nagawa niyang iproseso ang impormasyon na halos kasing bilis ng liwanag. Dahil dito, nagmukhang mabagal ang mabilis na mga hiwa ni Sean dahil walang paraan na matalo nila ang bilis ng liwanag. Para bigyan ng ideya kung gaano ito kahanga-hanga, natapos ni Asuma ang lahat ng ito sa loob lang ng 0.1 segundo. Sa sandaling natapos siya, hinarang niya ang mga atake ni Sean at ginantihan ito na nagpadala ng alon para itulak si Sean paatras. Gayunpaman, muli niyang pinulot ang sarili at hinabol si Asuma, ngunit madali niyang naharang ang atake. Hinawakan ni Asuma ang kanyang espada at binali ito bago suntukin si Shion ng napakalakas sa mukha para patumbahin ito sa lupa. Itinutok ni Asuma ang kanyang espada kay Shion, hinihimok siyang sumuko o masaksak sa pinakamalalang posibleng paraan. Napagtantong mapapatay niya ang sarili kung magpapatuloy siyang magpakatapang o magmatigas, walang pagpipilian si Shion kundi sumuko. Ngumiti si Asuma sa kanya, tinatanong kung sa wakas ay natutunan na niya ang kanyang lugar. Dahil talo na siya,
tinanong ni Sean si Asuma kung paano niya nahulaan ang kanyang atake dahil imposible itong magawa ng utak ng tao. Ngumiti si Asuma, at naiintindihan niya ang kanyang pagkalito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ginamit niya ang prinsipyo ng quantum computer na nasa loob ng magical analysis para palakasin ang umiikot na mana sa kanyang utak. Nagulat si Shion nang marinig ito, at sinabi ni Asuma na talagang gumagana ng maayos ang agham sa sinaunang mahika. Gayunpaman, ipinaalam ni Asuma sa kanya na nagawa niyang bumuo ng mga panlaban na ito salamat kay Izuya. Bago pumunta sa laban, sinabi ni Izuya kay Asuma na may agresibong alternatibong personalidad si Shion. Ipinaalam niya sa kanya na mayroon siyang banayad na normal na personalidad at isa pa, na agresibo. Kinimok niya si Asuma na huwag magbaba ng kanyang depensa hanggat hindi niya natatalo ang alter ego. Tumanggi si Sean na maniwala na may posibilidad na magawa ito ng isang ordinaryong salamangkero at ngumiti si Asuma sa kanya, sinasabing hindi siya isang ordinaryong salamangkero dahil isa siyang Grand Mage. Samantala, nagsaya ang mga estudyante habang ipinagdiriwang ang panalo ni Asuma at hindi maipagmamalaki ni Lily ang nararamdaman niya sa stands. Pagkatapos ng laban, ang balita tungkol sa pagkatalo ni Sean sa isang colorless ay kumalat ng malawakan at alam nilang ito ay isang bagay na mananatili sa mga aklat para sa mga susunod na henerasyon. Ibinigay din kay Asuma ang kanyang gantimpala sa pagkatalo kay Shion at na-promote siya sa A-rank na may mga karagdagang benepisyo tulad ng mas mahabang oras sa Magic Analysis Room. Natutuwa si Asuma na nakamit niya ito dahil hindi na niya kailangang kumuha ng pahintulot para gamitin ang silid araw-araw. Bukod pa rito, mas mapapabilis nito ang kanyang misyon. Sabik na inaabangan ni Asuma ang mga bagay na malilikha gamit ang quantum computer. Kinagabihan, umuwi si Asuma at napagtanto niyang isang linggo na ang nakalipas mula nang siya ay muling nabuhay, at lumalim na ang kanyang kaalaman tungkol sa modernong panahon. Marami na rin siyang nalaman tungkol sa Earth at sa katotohanang mayroong cultural discontinuity na nangyari sa pagitan ng 3,000 taon na nakalipas at sa kasalukuyan. Sa madaling salita, may mga bagay na naipasa mula sa sinaunang panahon hanggang sa modernong panahon, at mayroon ding hindi. Ang pinagmulan ng discontinuity ay tinatawag na Great Calamity. Dahil dito, humina ang mahika at umunlad ang agham. Natutuwa si Asuma na ito ay paghina lamang, at hindi ganap na pagbuksa. Naging minorya ang sinaunang mahika at itinuring na isang kulto, ngunit kalaunan ay muling sumikat salamat sa kapangyarihan ng agham. Inayos ito bilang modernong mahika gamit ang kapangyarihan ng agham na kahit sino ay maaaring gamitin, hindi tulad ng sinaunang mahika na nangangailangan ng talento para magamit. At para bigyan ng ideya, ang kahariang nagtaksil kay Asuma noon ay naglaho na. Gayunpaman, dahil nakasalubong na ni Asuma ang tatlo sa kanyang mga dating alagad, naisip niya na si Miyune ay nasa akademya rin. Sa katunayan, naniniwala siyang ang hari na nagtaksil sa kanya noon ay naroroon din sa modernong panahon. Sa sandaling iyon, tumunog ang naka-schedule na alarm ni Asuma, at napagtanto niyang mayroon siyang report na may deadline na kailangan niyang gawin. Napagtanto ni Asuma na ginagawa ng batang Asuma ang isang bagay na siya mismo ang nag-imbento noong sinaunang panahon. Dahil siya ang pinagmulan ng lahat ng ito, kumpiyansa si Asuma na matatapos niya ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay napansin niya ang isang sulat sa mesa, at nang buksan niya ito, napagtanto niyang natakpan ng tinta ang mga nakasulat dito. Pagkatapos ay ginamit ni Asuma ang kanyang mahika para burahin ang tinta, at nagulat siyang makita na ito ay isang bucket list. Ito ang listahan ng mga bagay na gustong gawin ni Asuma bago siya mamatay, at bigla, isa sa mga ito ang nakakuha ng kanyang pansin na siyang makilala ang kanyang matagal nang nawawalang pamilya. Dito napagtanto ni Asuma na ang hiling ng batang Asuma ay hindi paghihiganti, kundi pamilya. Dahil sabik ang batang Asuma na makilala ang kanyang pamilya, nangako ang matandang Asuma na tutuparin ang kanyang hiling. Kinabukasan, dumating si Asuma sa akademya na mukhang isang tamang estudyante at nakuha niya ang atensyon ng lahat sa paraan ng kanyang pagdadala sa sarili. Habang naglalakad siya sa paaralan, lahat ng estudyante ay namangha kung paano siya nagbago ng bigla. Dati siyang basura sa paaralan, ngunit bigla siyang naging sikat at sinusundan pa siya ni Izuya. Ang lalong nagpapahanga sa kanya ay ang katotohanang isa siyang colorless mage. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Izuya na nagsumite na siya ng aplikasyon para umalis sa S4 para makagawa sila ng bagong paksyon. Bukod dito, tiniyak ni Izuya na makakakuha sila ng isang club room. Natuwa si Asuma sa kanyang trabaho, at pinuri niya ito sa lahat ng bagay. Bigla,
Sila ay tinambangan ng student press na nag-research na tungkol kay Asuma. Pinag-uusapan nila ang kanyang kagandahan at kung paano niya natalo ang mga miyembro ng C4. Gustong interviewin ng mga miyembro ng press si Asuma pero nilagpasan niya lang sila na labis na ikinapahiya ng mga ito. Gayunpaman, laging mapilit ang mga miyembro ng press at dahil dito, hinabol nila si Asuma. Si Izuya naman ay inihatid si Asuma sa pinto ng kanyang klase bago umalis at nang akmang uupo na si Asuma, bigla na namang sumulpot ang mga miyembro ng press. Prangkang sinabi ni Asuma sa babae na hindi siya tumatanggap ng mga press request, ngunit napaka mapilit nito. Tiniyak niya kay Asuma na hindi siya aalis hanggat hindi sinasagot ni Asuma ang kanyang mga tanong. Napagtantong mapilit at matigas ang ulo ng babae, sinabi ni Asuma sa kanya na kailangan niyang kausapin si Lily dahil sekretarya niya ito. Nagulat si Lily nang marinig niya ito. Ipinaalam ni Asuma sa press na kailangan nilang kumuha ng pahintulot mula kay Lily bago siya kausapin. Gayunpaman, hinimok niya silang gawin ito pagkatapos ng klase dahil may klase pa sila ngayon. Natuwa ang babae nang marinig ito, at tiniyak niya kay Asuma na babalik siya para sa mga tanong. Pagkaalis nito, bumulong si Asuma sa tainga ni Lily, sinasabing tiyak na susuklian niya ang mga pagsisikap nito. Hindi nagtagal pagkatapos nito, pumasok na ang guro sa klase. Si Asuma naman ay abala sa pag-iisip kung kumusta na ang kanyang buhay mula nang sumikat siya. Naisip niya na kailangan niyang makakuha ng isang lihim na lugar kung saan maaari siyang mamuhay ng payapa. Samantala, namangha si Lily sa kung gaano naging palaasa si Asuma sa kanya. Dahil dito, muli siyang nagpantasiya kung sino ang kasintahan ni Asuma. Kalaunan, ipinagpatuloy ni Asuma ang kanyang karaniwang buhay estudyante, at sumali siya sa isang kompetisyon sa paglangoy kung saan siya ang nanalo. Ang mas nakapahahanga sa kanyang pagkapanalo ay hindi man lang siya gumamit ng mahika at nakapagtala pa siya ng bagong record na 35 segundo. Nakikita rin ni Asuma na talagang nasasanay na siya sa katawan, ngunit kasabay nito, alam niyang hindi niya maaaring masyadong ipakita ang kanyang lakas dahil mapapansin siya. Tanging maipagdarasal na lang ni Asuma na maging matagumpay ang aplikasyon ni Azuya para sa club room. Pagkaalis sa pool, pumunta siya sa banyo para maghugas. Dahil ang klase sa paglangoy ang huling klase sa araw na iyon, naisip niyang dumaan sa magic analysis room pagkatapos niyang kausapin si Azuya. Bigla, may napansin siyang kakaibang anyo sa kanyang harapan, na isa palang babae. Bago pa niya malaman kung ano ang nangyayari, lumapit ang babae at lumabas na siya pala si Miyune at sinabi niya kay Asuma na gusto niya itong mas makilala pa. Agad na nag-ingat si Asuma dahil nakikita niyang hindi ordinaryong tao ang nasa harapan niya. Sinubukan ni Asuma na maging kalmado, sinasabihan si Miyun na kasalukuyan siyang nasa banyo ng mga lalaki. Gayunpaman, iginiit ni Miyun na nasa tamang lugar siya. Pagkatapos ay iminungkahi ni Asuma na umalis na siya bago pa pumasok ang ibang mga lalaki at makita siya. Gayunpaman, ipinaalam niya kay Asuma na silang dalawa lang ang nandoon. Lumingon si Asuma at napagtanto na iba na ang lahat. Pati ang mga estudyante ay naglaho, at mabilis niyang napagtanto na mayroong mali. Nagtaka siya kung ito ba ay isang magic attack, ngunit sa huli ay nalaman niyang nasa alanganing sitwasyon siya. Nagpasya siyang suriing mabuti ang sitwasyon, at para gawin ito, napagpasyahan niyang ang paglayo kay Miyune ay sapat na. Mabilis na tumakbo si Asuma patungo sa pinto, at habang naghahanda siyang dumaan sa locker room, bigla niyang narinig si Miyune sa likuran niya. Dahil dito, nagulat siya at nalito habang sinusubukang alamin kung ano ba talaga ang nangyayari. Nagtaka siya kung kailan siya talaga naabutan nito. Bigla, lumitaw si Miyune sa likuran niya, sinasabing magbihis siya dahil nakakaakit ang kanyang katawan. Binaliwala siya ni Asuma at nag-focus sa pag-unawa sa kung ano talaga ang nangyayari. Sa una, inakala niyang teleportation magic ito, ngunit binaliwala niya ang ideya dahil wala siyang makumpirmang bakas ng incantation. Nagpasya siyang makisakay na lang at alamin kung ano ang kanyang plano. Habang nagbibihis, napansin ni Miyune na maingat na nakatayo si Asuma, at hinimok niya itong kumalma dahil kung gusto niya itong saktan, nagawa na niya sana. Sinabi niya kay Asuma na gusto lang niyang malaman nito ang lahat tungkol sa kanya bago ito magdesisyon. Nalito si Asuma dito dahil hindi niya alam kung ano ang ibig niyang sabihin sa pag-alam ng lahat. Matapos tiyakin na sapat na ang takot na naidulot niya sa kanyang katawan, sa wakas ay nagpakilala si Miyune, sinasabihan si Asuma na isa siyang idol na may higit sa 3,000 followers. Nagpakilala siya sa pinakaistilong paraan, ngunit hindi ito nakakuha ng reaksyon mula kay Asuma,
na walang emosyong nakatitig lang sa kanya. Sa kaloob-looban niya, sinusubukan niyang alamin ang kanyang mga galaw dahil pamilyar siya sa mga kilos nito mula 3,000 taon na ang nakalipas. Alam ni Asuma kung gaano ito kapanganib para sa kanya kung hindi niya malalaman ang sikreto ni Miyuna. Dahil wala siyang napapansing anumang senyales ng sinaunang mahika, nagtaka siya kung nakakuha ba ito ng bagong mahika pagkatapos niyang muling mabuhay. Hindi nagtagal ay napansin ni Miyune kung gaano ka-tense si Asuma at nagpasya siyang magkwento tungkol sa sarili. Ito talaga ang dahilan kung bakit gusto niyang mapag-isa kasama siya. Nagsimula si Miyune sa pagbibigay ng mga halimbawa ng mga hayop tulad ng praying mantis na laging kinakain ang kanilang mga lalaking kapareha. Binanggit niya na maraming nilalang sa mundo ang kumakain ng kanilang mga lalaking kapareha at itinuturing niya itong isang walang kwenta at hangal na pag-uugali. Pagkatapos ay ipinahayag ni Miyune na siya naman ay gustong dominahin at ubusin ng isang superior na lalaki. Gayunpaman, ayaw niya ng mahinang lalaki dahil gusto niyang dominahin ng isang malakas na lalaking kayang higitan siya. Binanggit niya na naaamoy niya ang superior na amoy mula kay Asuma, na nagawang talunin ang 3 iba pang miyembro ng C4. Bigla na lang, idinagdag niya na si Asuma ay isang sadist. Nagulat si Asuma nang marinig ito dahil hindi niya alam kung ano ang nagbigay sa kanya ng ganoong ideya. Naniniwala si Miyune na bagay sila, at ito ang dahilan kung bakit gusto niyang subukan ang kanyang lakas. Nagpakawala siya ng isang hiwa na napakalapit kay Asuma na pumutol sa kanyang buhok. Kinilabutan siya dahil alam niyang namatay na sana siya dahil hindi niya naramdaman ang hiwa. Dahil dito'y nanginginig siya dahil ayaw niyang maniwala na ang bilis nito ay humihigit pa sa mga hiwa ng espada ni Shaon. Binaliwala ni Asuma ang ideyang ito, sinasabing may ibang daya sa likod nito. Ngumiti si Miyune kay Asuma, hinimok siyang huwag siyang biguin, at si Asuma naman, sa wakas ay nag-ipon ng lakas upang maayos na malutas ang misteryo sa likod ni Miyune. Tinitingnan ni Asuma ang kanyang paligid at isinasaisip ang lahat ng bigla siyang mahiwaan sa braso ng atake ni Miyune. Bago pa niya mamalayan, isa pang atake ang tumama sa kanyang binti at sinabi ni Miyune sa kanya na malaya siyang gawin ang kahit anong gusto niya sa kanya kung matatalo siya nito. Gayunpaman, ipinaalam niya rito na kung mabibigo siyang hawakan man lang siya, papatayin niya ito. Pagkatapos ay sinabi niya rito na malaya siyang yumuko sa harap niya at magmakaawa sa kanyang paanan kung ayaw niyang patayin siya nito. Sabi ni Miyune, magiging kagalakan sa kanya ang pasukuin ang isang sadist na tulad ni Asuma. Habang sinasabi niya ito, nananatiling tahimik si Asuma at patuloy na sinasaktan ni Miyune ang kanyang katawan. Tinukso ni Miyune si Asuma. Tinatanong kung natatakot ba siyang gumalaw, at sinabi sa kanya na isa siyang malaking kabiguan. Inihayag din niya ang kanyang pagkadismaya sa pag-aatubili ni Asuma na lumaban. Sa wakas ay nagsalita si Asuma, at naniniwala si Miyune na gusto niyang magmakaawa para sa kanyang buhay. Gayunpaman, sinabi ni Asuma sa kanya na nagkakamali siya dahil gusto lang niyang sabihin na hinding-hindi siya magmamakaawa para sa kanyang buhay. Idinagdag pa ni Asuma na hindi niya gusto si Miyune at nagdulot ito ng matinding galit sa kanya. Nagpatuloy si Asuma sa pagsasabing lahat ng kanyang sinasabi tungkol sa malalakas na lalaki at dominasyon ay hindi niya pinapansin. Tinapos ito ni Asuma sa pagsasabing wala siyang pagnanais na magkaroon ng kasintahan. Pinagtawanan ni Asuma si Miyune sa pag-aakalang may pagkakataon itong kontrolin siya, ipinaalam na magkaiba sila ng antas dahil mas malakas siya kaysa rito. Ikinagalit ito ni Miyune at sinabi niya kay Asuma na panindigan ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagbabago ng sitwasyon dahil ang isang lalaking hindi kayang mahalin siya ay hindi karapat-dapat mabuhay. Galit siyang naghagis ng magic attack kay Asuma at naharangan niya ang unang atake. Gayunpaman, sumunod si Miyune ng isa pang atake na humiwa sa kanyang dibdib. Gayunpaman, hindi nag-aalala si Asuma dahil matagumpay niyang natapos ang kanyang mga paghahanda. Napansin din ni Miyune na mayroong mali dahil hindi man lang sinubukan ni Asuma na lumaban. Bigla, naglabas si Asuma ng isang magic circle, at ginawa niyang target ng bilog ang sarili. Nagulat si Miyune nang makita ito, at inakala niyang nabaliw na si Asuma dahil sinusubukan niyang saktan ang sarili. Pagkatapos ay tinawanan ni Asuma si Miyune, sinasabing nagkakamali ito sa lahat dahil ito talaga ang kanyang solusyon sa problema. Nakahanap siya ng paraan para malusutan ang bitag ni Miyune, at ito lang ang tanging paraan. Noong una, nag-alala si Asuma dahil nagtaka siyang ang isang archmage na tulad niya ay hindi man lang maramdaman ang trajectory ng atake ni Miyune. Dahil dito, nagpakalat siya sa hangin ng mga invincible mine na may analysis skill. Habang inaatake siya ni Miyune,
Sinusuri niya ang kapaligiran upang makahanap ng butas. Lumalabas na isa sa mga isipan ay aksidenteng nasira, ngunit dahil dito ay napansin niya ang isang atake na nagmula sa ibang phase. Napagtanto niya na napakabilis ng atake dahil tinamaan siya nito habang sinusubukan pa niyang ayusin ang sarili. Nagsimulang magtaka si Asuma kung ano ang nangyayari at mas mabilis pa ang atake ni Miyune kaysa sa isang espadang tulad ni Sean. Gayunpaman, nalaman ni Asuma ang daya sa likod nito. Napansin niya na hindi sira ang orasan at ang kanyang persepsyon ang mali. Nalaman ni Asuma na kasalukuyan siyang nasa ilalim ng impluwensya ng isang delay magic na humahadlang sa kanyang persepsyon. Gayunpaman, ang problema ay walang bakas ng mahika na ginawa mismo ni Miyune. Kaya't napagtanto ni Asuma na may isa pang salamangkero na nagpapanatili ng spell sa lahat ng oras. Sa katagalan, nalaman niyang may mga artipisyal na anyo ng buhay na nakakabit sa kanyang katawan, at lahat sila ay mga familiar ni Miyune. Tila, nilagyan ni Miyune ng bitag ang shower gamit ang tubig na may halo ng kanyang mga familiar. Lumalabas na habang dumarami ang mga familiar na kumakapit sa isang target, lalong bumabagal ang kanilang persepsyon, na nagpapabagal sa kanilang kamalayan. Sa madaling salita, naging napakabagal niya kaya naging napakabilis ng kilos ni Miyune para sa kanya. Gayunpaman, para mawala ang mahika, kailangan niyang tamaan ang sarili ng isang spell na magpapalipad sa kanya. Gayunpaman, ang direksyon kung saan siya lilipad ang magiging susi sa pagbabago ng sitwasyon. Nagsimulang gumana ang spell ni Asuma nang lumipad siya papasok sa sauna room, at nagliyab ang kanyang katawan. Dahil dito, nasunog ang lahat ng familiar ni Miyune na nakakabit sa kanyang katawan, ngunit kasabay nito, nasunog din ang kanyang damit. Kinumpirma ni Asuma kung naging maayos ang lahat nang tingnan niya ang oras at napagtantong bumalik na sa normal ang daloy ng panahon. Napangiti si Asuma dahil bumaliktad na ang sitwasyon pabor sa kanya. Natakot si Miyune nang mapagtanto niyang nasunog ang kanyang mga mahiwagang nilalang, at nagtaka kung paano niya nalaman. Gayunpaman, iniisip niyang ligtas siya dahil hindi pa nito napapansin ang isa pa niyang bitag. Ngunit ginulat siya ni Asuma, sinasabing nakikita niyang mayroon din siyang parehong mahiwagang anyo ng buhay sa kanyang katawan. Sabi ni Asuma, ang epekto ng kanilang mahika ay bilis at liksi, na sa madaling salita ay pagbagal at pagbilis. Sabi ni Asuma, nagagawa niyang ilatag ang kanyang bitag sa pamamagitan ng synergy ng dalawang spell na ito. Lubos na nagulat si Miyune nang marinig ito dahil halos nalaman na ni Asuma ang lahat. Nagpasya si Miyune na unang umatake, at naglunsad siya ng isang mabilis na atake, ngunit hindi na nito kayang tapatan muli ang persepsyon ni Asuma. Lumitaw si Miyune sa likod ni Asuma. Naglunsad siya ng isang malakas na aqua laser sa kanya, ngunit naglaho siya bago pa man tumama ang atake. Bigla na lang, lumitaw si Asuma sa likuran niya, at nang subukan niyang tumakas, napagtanto niyang wala na siyang pagkakataon dahil nasarhan na ni Asuma ang lahat ng kanyang mga daan para makatakas. Ipinaalam ni Asuma sa kanya na walang paraan para siya makatakas. Ipinaalam niya sa kanya na pupuksain niya ang buong mana na nakapalibot sa kanya. Pagkatapos ay tinamaan siya ni Asuma ng isang malakas na mahiwagang atake na sumira sa kanyang mana at nag-iwan sa kanya na walang kalaban-laban. Napaluhod si Miyune at takot na pinanood habang ang kanyang mana ay naglalaho sa hangin. Lumapit si Asuma sa kanya, sinasabing tapos na ang laban at hinimok siyang huwag ng manlaban pa. Bigla, may napansin si Asuma na kakaiba. Napagtanto niya na si Miyune ay isang lalaki pala, at tinanong niya ito kung ito ba ang tinutukoy niya nang sabihing nasa tamang lugar siya sa banyo ng mga lalaki. Umamin si Miyune at sinabing kaya niyang baguhin ang hugis ng kanyang katawan sa pamamagitan ng pagkontrol sa tubig sa loob nito, ngunit dahil naubos na ang mana, nalantad ang kanyang tunay na pagkatao. Gayunpaman, ipinaalam niya kay Asuma na hindi kasinungalingan ang kanyang nararamdaman na gustong dominahin ng isang malakas na lalaki. Sinabi ni Miyune kay Asuma na malaya siyang pagtawanan ito, ngunit ginulat siya ni Asuma sa paglalagay ng tuwalya sa kanya. Humingi ng paumanhin si Asuma sa kanya, sinasabing hindi niya intensyong sirain ang kanyang damit. Namangha si Miyune at hindi makapaniwala sa nakikita habang yumuyuko si Asuma sa kanya, humihingi ng paumanhin. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya tinatrato na parang babae, at ipinahayag ni Asuma na hindi mahalaga ang kasarian. Sa katunayan, handa siyang tulungan itong ayusin ang kanyang smart rod, at ngumiti si Asuma habang sinasabi kung paano niya nakita ang kanyang atake. Namula ng husto ang mukha ni Miyune nang mapagtanto niyang isang tunay na maginoo si Asuma.
Pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ni Asuma ang sinabi nito tungkol sa pagbibigay ng sarili sa anumang gusto niya kung matatalo siya nito. Dahil natalo na niya ito, sinabi niya na mayroon siyang utos para sa kanya. Sinabi ni Asuma na may mga bagay siyang nais matupad sa akademya, at kailangan niya ang talento nito sa magic design dahil ito ay pambihira. Pagkatapos ay nilinaw ni Asuma ang kanyang mga nais. Sinabi niya kay Miyune na gusto niyang umalis ito sa S4 at sumali sa kanyang paksyon. Pagkatapos ay ipinaalala ni Miyune kay Asuma na sinabi nitong hindi niya ito gusto. Kinumpirma ito ni Asuma. Sinasabing hindi niya talaga ito gusto, ngunit gusto niya ang katotohanang padalos-dalos ito. Gayunpaman, hindi rin niya ito ayaw. At ang pahayag ay nag-iwan kay Miyuna na pulang-pula ang mukha. Iminungkahi ni Asuma na kumuha sila ng reserbang uniforme bago may dumating. Ipinaalam din niya rito na may mga bagay silang kailangang pag-usapan. Tulad ng isang sobrang sabik na bata, kinilala ni Miyune ang kanyang kadakilaan sa pagtawag sa kanya ng Surasuma. Kalaunan, nakita ang headmaster ng akademya na tinatanggap ang kanyang familiar sa kanyang opisina. Nakakagulat, kamukhang-kamukha siya ng hari mula 3,000 taon na ang nakalipas. Tinanong niya ang kanyang familiar kung nakakalap ba ito ng kapaki-pakinabang na impormasyon para sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita ng familiar ang mga nalaman nito sa screen. Nakuha ng familiar ang laban sa pagitan nina Asuma at Miyune, at ikinagulat ito ng headmaster. Sa sandaling makita niya si Asuma, napagtanto niyang nakita na niya ito sa kung saan dati. Naalala niya na sinubukan ni Asuma na magpakamatay noon, ngunit pagkatapos niyang himalang magising, gumagawa na siya ng mga nakakabaliw na galaw. Matapos tingnang mabuti, mabilis na napagtanto ng headmaster na si Asuma ay ang parehong Asuma mula 3,000 taon na ang nakalipas. Nalaman niya na ang pagtatangkang pananakit sa sarili ng batang Asuma ang nagbigay daan sa matandang Asuma na muling mabuhay sa kanyang katawan. Nagulat ang headmaster na muling isinilang si Asuma sa panahong ito at napagtanto niyang ang tanikala ng tadhana na nag-uugnay sa kanila ay nabuo na. Gayunpaman, handa siyang putulin ang tanikala at wakasan ang ugnayan kay Asuma magpakailanman. Natuwa ang headmaster sa gawa ng kanyang familiar, at binigyan niya ito ng mataas na kalidad na magic stone na gawa ng Swaragi Corporation bilang gantimpala. Masayang kinuha ng familiar ang magic stone, at kinain ito. Maya-maya, nakita si Asuma sa klase na nagbabasa ng kanyang mga tala habang nagsasalita ang guro tungkol sa pilosopiya at mga nagpasimuno nito tulad ni Socrates. Mukhang nagsasayang lang ng oras ang guro dahil ang buong klase ay nakatuon sa eleganteng si Asuma. Kasabay nito, nakatanggap si Lily ng mensahe mula sa press club na nagsasabing i-interviewin nila si Asuma sa araw na iyon anuman ang mangyari. Hindi nagtagal, natapos ang klase at masaya na lang ang guro na natapos ang lahat ng walang aberya. Sinabi ni Lily sa kanya na gusto niyang kausapin ito tungkol sa press club. Napagtanto ni Asuma na nailagay niya sa alanganin si Lily, ngunit iyon lang ang magagawa niya sa sandaling iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Asuma kay Lily na malaking tulong ito sa kanya, at hindi niya nakalimutan ang kanyang pangakong gagantimpalaan ito. Halos sumabog sa pamumula si Lily nang sabihin ito ni Asuma. Pinalala pa ni Asuma nang lumapit siya rito at sabihin gusto niyang mas maging malapit pa sila. Tinanggap ito ni Lily. Ngunit nalilito siya kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod siya para umalis habang si Lily ay natataranta sa kanyang kinatatayuan. Pagkatapos ay pumunta si Asuma sa Magic Analysis Room na may intensyong lumikha ng isang revolusyonaryong mahika sa araw na iyon. Sa sandaling pumasok siya sa silid, napansin niyang mayroong kakaiba, at bigla na lang, isang babae ang lumitaw sa kanyang harapan. Nanatiling alerto si Asuma hanggang sa biglang yumuko ang babae sa kanya, tinawag siyang master habang humihingi rin ng paumanhin sa paghihintay. Dito napagtanto ni Asuma na ang autonomous eye assistant na ginawa niya gamit ang lahat ng kanyang karunungan ay gumagana na sa wakas. Tila, ginagawa niya ang eye bilang isang side project para sa kanyang bagong magic development. Ipinahayag ni Asuma ang kanyang pagkagulat na mabilis na lumabas ang eye. Hinawakan niya ang pisngi nito upang kumpirmahin na mayroon itong holographic na katawan. Pagkatapos ay sinabi ng eye kay Asuma na kumpleto na ang mga simulation, at ipinaalam sa kanya na kaya niyang gumawa ng libu-libong pattern sa loob ng silid tungkol sa bagong mahika na kanyang dinedevelop. Natuwa si Asuma nang marinig ito at iminungkahi niyang magsimula na sila kaagad. Yumuko ang eye kay Asuma habang tinatanggap ang kanyang utos. Lumalabas na gusto lang ni Asuma na likhain ang eye para maunawaan ang modernong mahika, ngunit nakagawa siya ng mas high-end kaysa sa inaasahan niya. Noong una,
Inakala ni Asuma na basura ang modernong mahika, ngunit matapos matuto pa, napagtanto niyang disente pala ang mahika. Naisip ni Asuma na ang AI ay lalago at magiging mas makapangyarihan at palaasa kung patuloy niyang ituturo dito ang lahat ng kanyang nalalaman. At pagdating sa pangkalahatang kaalaman, plano niyang umasa kay Lily. Pagkatapos niyang matapos ang buong simulation, iminungkahi niyang subukan nila ito sa real time. Ginamit niya ang computer at nagsimula itong kalkulahin ang lahat ng kailangan. Bago pa man malaman ni Asuma, umabot na ang buong proseso hanggang hating gabi. Nagpapasalamat si Asuma na na-promote siya sa isang ranggo, na nagbigay sa kanya ng mas maraming oras para manatili sa magical analysis room. Bigla, sinabi ng AI kay Asuma na magpahinga ng hindi bababa sa 8 oras dahil ipinapakita ng kanyang scan na pagod na siya. Sumang-ayon si Asuma sa kanya, sinasabing paulit-ulit na siyang lumalaban mula nang muling mabuhay siya. Inaamin niya na ang modernong mundo ay napaka-stimulating, at kahit paano ay nahanap niya ang sarili na nahuhumaling dito. Pagkatapos ay pinasalamatan ni Asuma ang AI para sa payo, ngunit sa tingin nito ay hindi siya karapat-dapat sa anumang papuri dahil isa lang siyang source code. Hindi sumang-ayon si Asuma sa kanya, sinasabing ang kanyang routine ay parang tao na mismo. At dahil siya ang nagdisenyo nito, tiyak na alam niya ito. Pagkatapos ay napagtanto niyang kailangan nito ng pangalan. Naalala ni Asuma na gawang German ang J-po nito, at nagpasya siyang kumuha ng pangalang German para rito. Matapos mag-isip ng 1 minuto, pinili niya ang Val, at mapagkumbabang tinanggap ni Val ang pangalan. Namula pa ito, at nang makita ito ni Asuma, sinabi niyang bahagi ito ng kung ano ang nagpapaging tao sa kanya. Ilang sandali pa, sinabi sa kanya ni Val na malapit nang makumpleto ang simulation, at sa paraan ng pagtingin ni Asuma dito, mukhang gagana ito. Bigla, isang emergency message ang dumating para kay Asuma. Tinanong ni Asuma si Val kung sino ang nagpadala at nagulat siya nang malaman na ito ay ang headmaster ng akademya. Sinabi ng headmaster kay Asuma na pumunta agad sa opisina ng headmaster, at dahil dito'y nagtaka si Asuma kung bakit siya ipinatawag. Dahil ito ang headmaster, napagtanto niyang hindi niya maaaring balewalain ang pagpapatawag. Inutusan naman ni Asuma si Val na ipagpatuloy ang simulation. Sinabi rin niya sa kanya na patakbuhin ang isang partikular na program code at pagkatapos niyang gawin ito, ipapadala niya ang mga materyales kay Azuya sa kanyang pangalan. Kinumpirma ni Val ang utos at binigyan siya ng direksyon papunta sa opisina ng headmaster. Sa kanyang pag-alis sa silid, walang kamalay-malay si Asuma na minamanmanan siya ng familiar ng headmaster. Sa isang flashback mula 3,000 taon na ang nakalipas, nakikita ang mga mandirigma na nakikipaglaban sa mga kakaibang nilalang, ang mga Omega. Marami ng kasamahan ang nawala sa mga mandirigma, ngunit tumanggi silang umatras dahil kung gagawin nila ito, magdurusa ang kaharian. Bigla na lang, nagsimulang maghanda ang kalaban para sa isang sabayang pag-atake, nalilipol sa mga mapagmatigas na mandirigma. Kahit sa harap ng panganib, nananatiling matatag ang mga mandirigma. At kung kailan malapit na silang mamatay, biglang lumitaw si Asuma, hinaharangan ang atake at nilipol ang mga Omega sa isang iglap gamit ang isang mapanirang lakas. Nang humupa ang alikabok, pinasalamatan siya ng mga mandirigma sa kanyang tulong, at sinabihan niya sila na iulat ang sitwasyon sa Senado. Tumingin-tingin si Asuma, at sinisi niya ang kanyang sarili sa hindi pagligtas sa mga namatay na mandirigma. Makalipas ang ilang sandali, sumama sa kanya sa larangan ng digmaan ang kanyang mga tauhan. Galit din ang 4 dahil huli silang dumating na naging sanhi ng pagkamatay ng hindi mabilang na mandirigma. Iminungkahi ni Izuya na humanap na lang sila ng aliw sa katotohanang nalipol nila ang mga mananakop. Ipinahayag ni Mune ang kanyang pag-aalala tungkol sa mga nilalang dahil hindi niya sila mahanap sa ensiklopedya ng mahika. Ibinunyag ni Shao na ang mga nilalang ay bigla na lang lumitaw na para bang galing sila sa ibang mundo. Sinabi ni Asuma sa kanyang mga kasama na kailangan nilang manatiling mapagbantay laban sa mga nakakainis na mananakop. Bigla na lang, dumating sa lugar ang hari, si Mel, upang purihin ang kanilang magagandang gawa. Agad na yumuko si Asuma bilang paggalang, at sinabi ng hari na tumayo siya. Hinimok ni Asuma ang hari na umalis sa lugar dahil mapanganib at tiniyak ni Mel na alam niya iyon, ngunit kailangan niyang makita ang sitwasyon gamit ang sarili niyang mga mata. At pinasalamatan niya si Asuma sa tulong nito dahil nasaksihan niya mismo ang mga mananakop. Ibinunyag ni Asuma na nangyari ang lahat tulad ng sinabi ni Mel at kahit na may mga nasawi, napigilan na ang mga mananakop. Pinuri ni Mel si Asuma para sa kanyang mahusay na gawa, at bigla niyang napansin na may hiwa siya sa braso.
Sinabi ni Asuma na huwag itong alalahanin dahil galos lang ito, ngunit hindi siya pinansin ni Mel. Pinunit niya ang isang bahagi ng kanyang damit at ginamit ito upang balutin ang braso nito, na ikinagulat ni Asuma. Sinabi ni Mel kay Asuma na dahil wala siyang kapangyarihan, maliban sa kanyang foresight, ang pagtulong kay Asuma ay hindi malaking bagay sa kanya. Binanggit ni Mel na trabaho niyang protektahan ang mga tao sa kaharian gamit ang kanyang kapangyarihan. Tila mayroong isang alamat sa kaharian tungkol sa magic staff sa aklat ng karunungan. Naniniwala si Mel na si Asuma ang staff habang siya ang aklat. Ikinararangal ni Asuma ang mga salita ng hari, at ipinaalam ni Mel na umaasa siya sa kanya. Ngayon sa kasalukuyan, nagtataka si Asuma kung bakit niya naaalala ang alaala habang papunta siya sa opisina ng headmaster. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Asuma sa opisina, at sinabihan siyang pumasok. Gayunpaman, nagulat siya nang pumasok siya sa opisina at makitang walang tao roon. Bigla na lang, isang magic circle ang lumitaw sa ibaba at itaas, at napunta siya sa ibang lokasyon. Napagtanto niya na kalilipat lang sa kanya gamit ang teleportation magic. Sinusubukan pa rin niyang intindihin ang kanyang sitwasyon nang makita niya ang familiar ng headmaster na nakatitig sa kanya sa di kalayuan. Dito natuluyang napagtanto ni Asuma na nahulog siya sa isang bitag.